Nagsisimula ang anime sa isang binata na naglalakad sa kalye nang walang iniisip, hanggang sa isang sandali ay nakasaksi siya sa isang individual na sinusubukang patayin ang dalawang batang babae na palabas mula sa isang palengke. Pinangangahas niya ang kanyang tapang at pumunta upang pigilan siya, ngunit siya ang nasaksak nito. Ang magnanakaw nang makita siya ay natakot at tumakas habang nawawalan ng malay ang binata sa harap ng dalawang babae, ngunit salamat sa Ice Sky God, siya ay muling isinilang sa ibang mundo sa katawan ni Cain, isang malit na batang lalaki na 3 taong gulang na natutulog sa loob ng isang buong linggo. Sa paggising sa bagong katawang ito, siya ay lubhang nagulat, iniisip na siya ay nasa isang napakalaking ospital hanggang sa alagaan siya ng kanyang ina at ng katulong na si Sylvia. At sa pagtingin sa salamin, siya ay nanatiling hindi makapaniwala. Sa pagkaunawa na siya ay muling isinilang sa katawan ng isang bata, ang kanyang ina at ang katulong ay lumabas upang maghanap at iniisip niya na dapat niyang i-update ang kanyang sarili at alamin kung nasaan siya. Pagkatapos ng nakakahiyang sandaling iyon at pagpapalit ng lampin, binigyan siya ng pagkain at sinubukang patulugin. Isang sandali na ginamit niya upang magtanong tungkol sa lahat. Natuklasan na ang kanyang buong pangalan ay Cain von Silford, na siya ay 3 taong gulang at anak ni Garin, isang mataas na miyembro ng nobility, may sariling hukbo at responsable sa pagdepensa sa kaharian mula sa mga mananakop ng ibang kaharian. Natuklasan din niya na ang kanyang ina ay si Sarah at mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae na si Riani. Bukod pa sa 2 mas matatandang kapatid na lalaki na anak ng unang asawa na si Maria, sina JYN, at Alec. Natutunan niya na may mga magical beasts at adventurers na responsable sa pagtalo sa kanila. Tinanong niya kung gumagamit sila ng espada at magic at kinumpirma nito na nag-iwan sa kanya ng labis na excited dahil gusto rin niyang matutong gumamit ng magic. Ngunit para doon una niyang dapat matutunan ng alpabeto. Kaya nagpasya siyang mabuhay ng buo sa bagong mundong ito dahil sa huli sa kanyang nakaraang buhay ay naiwang mag-isa siya pagkatapos mawala ang kanyang lolo na siyang kanyang tanging buhay na miyembro ng pamilya. Kaya walang humahawak sa kanya sa nakaraan. Makalipas ang ilang sandali ay inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng magic na nag-iwan sa buong pamilya niya na nagulat sa kanyang mahusay na pagganap. Dahil dati ay wala siyang anumang uri ng interes dito. Sa makatuwid, nagpasya ang kanyang ama na suportahan siya. Pinahihintulutan siyang basahin ang lahat ng kanyang magic books upang matutunan ang teorya bago ang practice. Dahil upang magamit ang magic una, dapat niyang kumpletuhin ang 5 taon upang mabanyagan at makakuha ng blessing ng mga Diyos. Ngunit wala sa mga iyon ang nalalapat kay Cain, na nagtago sa kanyang silid-tulugan ay natuklasan na maaari niyang gamitin ito at sinubukang gawin ito nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya. Gayunpaman, siya ay lubhang nag-excite at napahawa at halos sunugin ang kanyang silid. Bukod pa rito ay halos matuklasan ng kanyang kapatid na babae nang makita na si Cain ay lubhang interesado sa pag-aaral ng magic at kasaysayan ng kanyang kaharian, nagsimula siyang turuan siya na sa loob ng 300 taon ng kaharian, ang unang hari na si Yuya bago maging tagapagtatag ay isang adventurer lamang. Sinabi rin niya sa kanya na may iba pang lahi tulad ng elves, dwarves, humans, beastmen bukod sa napakagandang mga nilalang. 2 taon pagkatapos, siya ay naghanda upang pumunta sa kanyang baptism kung saan ang kanyang mga magulang ay ipinagmamalaki ang kanyang mabilis na paglaki. Pinasalamat niya sila sa kanilang suporta. Sa daan patungo sa baptism, siya ay nabighani sa labas at tinanong ang kanyang kapatid na babae na ipakita ang kanyang status screen. Sa paggawa nito, natuklasan niya na mayroon siyang ilang skills sa level 1 at bukod doon, siya ay obsessed din sa kanya. Tinanong niya ng iritado kung nakita niya ang title, ngunit nagkunwari siya at sinabi na wala siyang nakita at na siya ay nakatuon lamang sa mga skills dahil mayroon siyang 3 elemental magics. Sinabi ng kanyang ina na si Ryanai ay nakatanggap ng level 2 blessing mula sa Goddess of Magic at ipinaliwanag ng kanyang ama na ang mga blessings na ito ay mula level 1 hanggang 5 at mas mataas ang level ay mas malaki ang talento ng individual. Tinanong niya kung sino ang responsable sa pagbibigay ng blessings at sinagot ng kanyang ama na ito ay ang mga Diyos at sa mundong iyon ay sumasamba sila sa relihiyon ng Marineford na pinamamahalaan ng 7 Diyos bilang mga haligi. Sa pagdating sa sanctuary ay ipinaalam na gusto nilang binyagan si Cain at sa sandaling magsimula ang baptism ay naiilawan ng hall at siya ay pumasok sa existential plane ng mga Diyos kung saan natagpuan niya ang 7 iyon. Sinabi nila na hinihintay nila siya, tinatawag siya sa pangalang Kazuya. Iyon ay, kung sino siya sa kanyang nakaraang buhay. Ang God of Creation, si Zenem, ay nagpaalam sa kanya na maaari niyang basahin ang lahat ng iniisip niya. Kaya, tinanong niya ang Goddess Lime na ipaliwanag ang dahilan ng kanyang reincarnation. Ang Goddess of the Cycle of Life and Death, ay nagsabi na ang kanyang kamatayan ay hindi pinlano dahil sa katunayan, ang magnanakaw ng tindahan ay madadapa at mahuhuli ng ibang tao, kaya hindi kinakailangan ang kanyang interbensyon.
Bukod pa rito, dahil doon, sa sandali ng pagkamatay, ang kriminal ay naging murderer. Ngunit dahil siya ay matapang nang subukang tulungan ng mga babae at namatay sa paggawa ng mabuting gawa, ang God of the Earth ay humiling na hayaan siyang muling isilang sa mundong iyon at upang hindi maapektuhan ng breastfeeding phase at diaper changes, binlock nila ang kanyang memories, ngunit natapos niyang mabawi ang lahat pagkatapos ng 3 taon. Nagpasalamat ang hero dahil salamat doon ay maaari siyang mag-aral ng maraming magic at mamuhay ng mabuti sa kanyang pamilya. Natapos niyang pasayahin ang lahat ng Diyos at bawat isa sa kanila ay binigyan siya ng kanilang blessing. Ang Goddess of Magic, ang Creator God, ang God of War, ang God of Skills, ang God of Commerce na karagdagan ay nagbigay sa kanya ng 2 napakagagamit na skills at sa wakas ang Goddess of the Earth. Kaya, nakuha ng kapwa ang blessing ng lahat. Ang maximum score ay 5, ngunit ang kapwa na ito ay nakuha ang 10 sa bawat isa sa mga blessings. Sa pagbabalik sa normalidad, tinanong siya ng kanyang ama na ipakita ang kanyang statistics, ngunit may masamang pakiramdam siya. Kaya tumakas siya sa dahilan na masakit ang kanyang tiyan. Sa sandaling makita ang kanyang statistics, natuklasan niya na ang mga Diyos ay lumampas sa mga limitasyon sa pagbibigay sa kanya ng napakaraming kapangyarihan at naiintindihan niya kung bakit tumatawa si Zenem. Naghahanap ng paraan upang itago ang kanyang statistics, nakita niya ang mensahe mula kay Zenem, na ang kanyang blessing ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng spells kung saan maaari niyang itago ang kanyang tunay na data. Sa bahay, humingi siya ng paumanhin sa lahat dahil umalis siya, sinasabing mas mabuti na siya ngayon. Ipinagdiwang nila ang kanyang kaarawan at habang nagfe-feast sila ay nagtataka sila tungkol sa liwanag na lumitaw sa sandali ng baptism. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ama na ipakita ang kanyang statistics at siya ay confident na naitago niya ito ay ipinakita. Ito ay nag-iwan sa kanyang ama at buong pamilya na nagulat sa pagkakita ng napakalaking kapangyarihan sa isang 5 taong gulang lamang. Lahat ay masaya ngunit sa parehong oras sinabi ng kanyang ama na hindi niya dapat ipakita ang kanyang statistics dahil napakalakas kaya maaaring isaalang-alang siya ng hari bilang threat at kung sakaling magkamali siya ay maaaring ilagay sa ilalim ng supervision ng kaharian. Ipinag-utos niya sa kanyang mga alipin na walang magbubunyag kung ano ang nakita nila at iniutos na huwag ipakita ni Cain ang kanyang statistics sa sinuman. Tinanggap niya ito at pumunta sa kanyang silid kung saan natagpuan ang Book of Summons. Gusto niyang i-summon ng isang cute at matabang nilalang na mag-aaliw sa kanya, pumunta siya sa hardin, ngunit natapos niyang i-summon ng isang napakalaking demonyo, na walang cute sa lahat. Upang maging mas masahol pa, si Maria May at isang babae na si Parma ay nasa maling lugar sa maling oras, at naghanda si Cain na ipagtanggol sila. Naalala ang kanyang nakaraan, ipinadala niya pabalik ang demonyo sa bahay. Tumakbo ang mga babae nang nag-aalala patungo sa kanya, na iniisip na mamamatay siya muli, ngunit obviously hindi nangyari iyon. Tumayo siya ng kalmado at hiniling sa kanyang kapatid na babae na huwag sabihin sa kanilang ama ang tungkol sa nangyari na sinasabing lahat ay kontrolado. Iniisip na sa kapangyarihang ito ay maaari niyang tulungan ng lahat ng tao sa mundong iyon. Kinabukasan dumating ang sandali ng kanyang presentation sa lipunan. Sinabi ng kanyang ama na dahil siya ang third son ay wala siyang karapatang magmana ng lupa at tinanong kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Lubhang excited na sinagot niya na magiging adventurer siya. Gusto ni Cain na maging adventurer upang iligtas ang mga taong nangangailangan. Kaya ipinangako ng kanyang ama na kukuha ng tutor upang sanayin siya. Sa kanyang silid na, nagsimulang mag-isip siya kung ano ang magiging tutor na iyon. Marahil isang witch o isang makapangyarihang warrior. Habang nagfa-fantasy siya ay dumating na ang tutor, at desperado, lumabas siya gamit ang kanyang teleportation, ngunit nabigo ang landing at natapos na mahulog sa ibabaw ng isang well-endowed redhead. Pagkatapos hawakan siya ng paulit-ulit, humingi siya ng paumanhin sa aksidente. Ipinaliwanag ng kanyang butler na ito ay 2 tutors. Si Millie ay ang redhead na ito na isang rank D adventurer. Habang ang may green hair ay si Nina, isang reserved elf adventurer na tulad ni Millie ay rank D din. Mula ngayon, sila ang magiging kanyang tutors at responsable sa kanya sa susunod na 3 taon. Kaya nagsimula ang mga klase ng walang sayang oras. Ang una ay swordsmanship kung saan sinabi ng redhead sa kanya na mag-warm up upang mag-duel sa kanya. Ngunit sa pagkakita ng kanyang skills, iniisip ng green hair na tapos na si Millie. Nagharap sila at napatunayan niyang lubhang superior, nag-iwan sa kanila na nagtataka kung anong uri ng monster siya at kung talaga siyang 5 taong gulang lamang. Sinagot niya na oo dahil ilang araw lamang ang nakalipas ay nabinyagan siya sa pagkakita ng kanyang mastery sa espada. Tinanong ng green hair kung nakatanggap siya ng blessing ng God of War at sinagot niya na oo ngunit ipinagbawal ng kanyang ama na magsalita tungkol sa kanyang blessings.
Pagod na hiniling ni Millie sa kanya na tumigil dahil hindi niya kayang sumabay sa pace. Kaya nagpahinga sila upang simulan ni Nina ang magic classes. Sinabi niya na ang kanyang blessing mula sa goddess ay level 3. Kaya magsisimula sila sa basics. Ngunit babala rin ni Cain na hindi kinakailangan dahil natutunan niya ang lahat mula sa murang edad salamat sa mga libro, ipinapakita na alam niyang kontrolin ang principal elements. Lubhang nagulat si Nina sa pagkakita na maaari niyang i-cast ang spells ng walang chanting, isang bagay na normal na nangangailangan ng mataas na antas ng training. Natuklasang siya ay tiyak na isang prodigy, tinanong nila kung mayroon din siyang blessing ng Goddess of Magic at kinumpirma niya na mayroon. Kaya, siya ay kasing husay sa magic tulad sa espada. Iniisip ng mga babae na wala silang maituturo sa kanya. At kinumpirma ito ng maliit na hanggal sa pagpapakita na mayroon din siyang item box. Nagdalamhati sila sa pagkaunawa na wala silang maya-alok dahil lubusan niyang nalampasan ng kanila ang kanyang kapangyarihan. Kaya tinanong niya kung maaari siyang magkaroon ng klase sa labas ng castle dahil hindi pa siya nakalabas sa mansion maliban nang nabinyagan siya. Hiniling niya sa kanila na dalhin siya sa labas upang mag-practice at malaman ang mundo at tinanggap nila dahil sa kanyang skills ay hindi ito problema. Dahil dito, pumunta sila sa kanyang ama upang subukang kumbinsihin siya, ipinaliliwanag na ang antas ng kanyang skills ay absurdly high, malayo sa basic magic, at kung susubukan nilang turuan siya ng intermediate magic sa loob ng mansion, sisirain niya ang lahat. Nagulat ang kanyang mga magulang dahil hindi nila naisip na malalampasan niya ang kanyang tutors ng mabilis. Kaya tinanggap nila na magsanay siya sa labas ng mansion, sa kondisyon na bumalik siya bago magtakip silim at limitahan ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay umalis sila sa mansion na excited sa posibilidad ng malaking pakikipagsapalaran. Sinabi ng mga babae na magandang lugar iyon para magsanay at hiniling sa kanya na subukan ang kanyang intermediate magic laban sa ilang bato. Gayunpaman, sa paggamit ng kanyang firepower, sinira niya hindi lamang ang bato kundi pati na rin ang malaking bahagi ng paligid. Nag-iwan ng napakalaking crater, lubhang nagduda sila na ito ay intermediate magic at iniisip nila na dapat ay lubhang pagod siya mula sa paggamit ng napakaraming magic power. Ngunit sinagot niya na pakiramdam niya ay napakabuti. Sa sandaling iyon, hiniling nila sa kanya na manahimik dahil may lumalapit na nilalang, na natapos na maging assassin rabbit. Iniiwas nito ang pag-atake ni Millie at direktang tumalon kay Cain, ngunit mabilis niyang iniiwas, natalo ang maliit na rabbit gamit ang air bullet. Pinuri nila siya sa pagtalunin ng kanyang unang beast, sinasabing maaari niyang ibenta ang mga materials nito. Ngunit una, gusto niyang ipakita ito sa kanyang pamilya. Kaya, inilagay niya ito sa kanyang item box. Komento ni Millie na gusto niyang bumili ng magic bag upang iimbak ang kanyang mga items, na isang magic object na katulad ng kanyang, ngunit hindi kinakailangan ng blessing ng God of Commerce upang gamitin ito. Dahil may oras pa sila at patuloy na nanguhuli, at ginamit ni Nena ang kanyang tracking skill upang hanapin ang malapit na beasts, natukoy ang ilan sa kanila sa 300 metro, siya, lubhang excited, tinanong kung paano gumagana ang magic na ito, at sinagot niya na maaari niyang i-track ang magic power ng monsters at i-expand ito sa kanyang sarili. Nararamdaman ng lahat sa paligid niya. At sa pagsubok na gawin ng pareho, nagawa niyang matukoy ang 4 na assassin rabbits, nag-iwan kay Nena na hindi makapaniwala sa pagkakita na nagtagumpay siya sa unang pagtatangka. At bukod pa rito, alam niya ang eksaktong bilang ng monsters. Hindi niya sinayang ang oras at tinapos sila gamit ang kanyang magic. At sa huling isa, ginamit niya ang hangin upang itulak ito sa gubat. Ngunit nang sundan niya ito, pinigilan siya ng mga babae. Ipinaliwanag nila na ito ay isang napakapanganib na gubat na puno ng napakamakapangyarihang mga nilalang at isang beses bawat dekada ay nagiging baliw sila at lumalabas na nagdudulot ng mga sakuna at pagkawasak. Dahil dito, ang lungsod ay protektado ng isang napakalaking pader. Sinabi rin nila na dapat siyang maging mahusay na adventurer upang sa hinaharap siya ang magpoprotekta sa lungsod sa gabi. Sa pagkakita ng kanyang statistics, natuklasan niya na umabot siya sa level 8 at nagtataka siya kung bakit siya umabot sa napakaraming level sa pagtalunin lamang ng ilang rabbits. Pagkatapos ay natuklasan na mayroon siyang passive skill na nagpaparami sa kanyang experience ng 100. My goodness, ang kapwa na ito ay walang kulang sa blessing. Natakot siya sa iniisip kung ano ang mangyayari kung matuklasan ng isang tao ang kanyang hack dahil gusto lamang niyang mamuhay ng mapayapang adventures. Ngunit ang mga Diyos na ito ay nabaliw. Kinabukasan, lumabas siya kasama ang mga babae na dinala siya sa Adventurers Guild upang maghanap ng impormasyon tungkol sa pinakamalalakas na monsters. Tinanggap sila ng receptionist na si Line. Tinanong ni Millie kung may monster na mas malakas kaysa sa assassin rabbits at sinagot niya na maaaring wolves ngunit binabalaan na maaaring lubhang mapanganib. Gayunpaman,
Confident sila na kayang hawakan ni Cain ito. Tinanong ni Lion tungkol sa kanya at sinabi ng mga babae na siya ay anak ng Lord ng lungsod at mabilis siyang humingi ng paumanhin sa hindi pagtrato sa kanya ng may nararapat na respeto. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bully na nanunukso kay Millie sa paglalakad kasama ang isang bata. Iniutos niya na iwanan niya siya at sumama sa kanya uminom, ngunit tumanggi siya na sinasabing nagtratrabaho sila. Gayunpaman, patuloy ang bastos sa pagpupumilit, nanunukso sa kanya sa pagiging rank D, sinasabing hindi siya dapat sumuwi sa isang rank C dahil superior ito. Intervene si Cain, iniutos na iwanan niya siya ng mag-isa, sinasabing sila ang kanyang mga guro at kailangan nilang ipagpatuloy ang training, kaya hindi niya maaaring pahintulutan na patuloy siyang guluhin sila. Itinulak niya ang kamay na humahawak kay Na, at tumayo ang lalaki upang bugbugin siya, ngunit ang idiot na ito ay hindi alam kung sino ang kanyang kaharap. Ay summon ni Cain si Mike Tyson, iniiwas at itinapon siya sa lupa. Naiirita, sinabi ng lalaki sa kanya na tumigil sa paglalaro, ngunit iniiwas muli ni Cain at tinamaan ang kanyang ibang binti. Sa galit na, kumukuha siya ng espada at desperadong umatake habang iniiwas ni Cain ang lahat ng madali at hindi na niya mapatawad siya sa pag-abala sa kanyang tutors. Hinawakan niya ang espada gamit ang kanyang daliri at ipinadala siya palabas ng guild na parang walang anuman at ipinadala rin ang kanyang mga kasama sa hangin. Pinasalamat nila siya sa pagprotekta sa kanila, sinasabing sa susunod na pagkakataon sila ang tutulong sa kanya. Nagulat si Millie sa pagkakita na siya ay lubhang mahusay din sa hand-to-hand combat. Kaya sinagot niya na natutunan din niya iyon mula sa libro. Mula sa sandaling iyon, patuloy silang pumupunta sa gubat upang magsanay siya at biglang lumipas ang 3 taon. Si Cain ay 8 taong gulang na ngayon. Habang nakikipag-usap sa kanyang maid, natuklasan niya na siya ay lubhang malungkot dahil tumanggi ang kanyang tutors na i-extend ang kontrata. Tinanong niya kung gusto niyang kausapin niya ang kanyang ama upang malutas ito, ngunit sinagot niya na hindi kinakailangan dahil alam niyang hindi niya sila mapapanatili sa kanyang tabi magpakailanman. Gayunpaman, gusto niyang gantihan sila sa ilang paraan dahil napakabuti nila sa kanya sa loob ng 3 taon. Naalala niya na gusto ni Millie na bumili ng magic bag at nagpa siya na ito ang magiging perpektong regalo. Sa gabi, pumunta siya sa gubat ng huhuli ng monsters at iniimbak ang kanilang materials. Ngunit ang kanyang aktibidad ay natapos na makaakit ng atensyon ng mga sundalo ng kabisera na iniisip na ito ay pag-atake ng magical beasts. Tinunog nila ang alarma at mabilis na lumabas upang pigilan ang sinasabing invasion. Samantala, nagpa siya si Cain na sapat na at umalis gamit ang teleportation, ngunit natapos niyang mahulog ang kanyang panyo ng aksidente. Sa pagdating, natuklasan ng kanyang ama dahil sa panyo na si Cain ang may kagagawan ng lahat. Pagkatapos, patuloy silang nanguhuli ng wolves, at kinikilala ng mga babae na kahit 8 taong gulang lamang siya, nalalampasan ni Cain ang kanila sa lahat ng aspeto. Bilang kanilang huling araw bilang kanyang tutors, ibinigay ni Cain sa kanila ang magic bags na matagal na nilang ninanais, sinasabing siya mismo ang gumawa nito sa pamamagitan ng paghuli ng isang ogre at isang earth dragon. Lubhang nagulat ang mga babae sa narinig nila dahil kahit isang grupo ng experienced rank adventurers ay hindi makakatalo sa ganitong mga monsters. Tinanong ni Cain sa kanila na huwag mag-alala, sinasabing ginawa niya ang mga bag upang hindi sila mag-imbak ng masyadong maraming bagay. Gayunpaman, alam nila na maaari nitong iimbak ang buong bahay. Ito ay nag-iwan sa kanila ng mas lalong nagulat dahil ang bag na gusto bilhin ni Millie ay halos makapag-imbak lamang ng isang carriage. Sa ibang salita, ang mga bag na ibinigay niya sa kanila ay praktikal na national treasures. At kung matuklasan ng isang tao, pupuntahan ba nila sila? Ginagarantiya ni Cain na walang problema dahil ang mga bag ay ginawa lamang para sa kanilang 3. Kaya, walang iba pang makakagamit nito. Gayunpaman, nagtataka sila kung talaga ba sila ay karapat-dapat sa isang bagay na napakahalaga dahil hindi nila nararamdaman na marami silang naituro sa kanya. Sinagot ni Cain na hindi yun totoo dahil salamat sa kanila, natutunan niya ang maraming bagay. Halimbawa, kung gaano kaganda ang pagkain mula sa labas ng bahay. Bukod sa kahalagahan ng pagkakaibigan at kung gaano kasaya ang pumunta sa adventures. Bilang tugon, binigyan nila siya ng isang pares ng goodbye kisses at sinabi na kung kailangan niya sila sa hinaharap, tutulungan nila siya. Nagpasalamat si Cain sa lahat ng itinuro nila sa kanya at kaya bawat isa ay sumunod sa kanilang sariling landas. Makalipas ang ilang sandali, lumipas ang mga taon at dumating ang sandali para kay Cain na maglakbay patungo sa kabisera para sa kanyang presentation sa lipunan. Isang mandatoryong event para sa mga anak ng noble families na ngayon ay 10 taong gulang. Lubhang excited ang kanyang kapatid na si Riani na mamuhay kasama siya sa kabisera, sinasabing dapat niyang kunin ang admission exam upang pumasok sa paaralan sa lalong madaling panahon,
ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na maaari lamang siyang pumasok kapag nakumpleto niya ang 12 taon, kaya mayroon pang 2 taon. Sinabi ni Riani na siya ay lubhang excited at siya ang magiging pinakamahusay sa mga exam at bilang nakatatandang kapatid na babae ay nararamdaman niyang kailangan niyang maging huwaran. Komento ng kanyang ama na ang paglalakbay patungo sa kabisera ay tumatagal ng humigit kumulang 1 linggo basta hindi sila makatagpo ng monsters sa daan. Sa sandaling iyon ay ginamit ni Cain ang kanyang search skill at natukoy ang ilang monsters na umaatake sa mga tao tungkol sa 3 kilometro mula roon na nagulat sa kanyang ama sa range ng kanyang skill. Sinabi niya na may grupo ng monsters na umaatake sa 10 tao at kailangan nilang magmadali o hindi nila sila maliligtas. Iniutos ng kanyang ama sa mga sundalo na magmadali, ngunit iniisip ni Cain na hindi sila makakarating sa oras. Kaya nagpa siyang sumulong dahil kung hindi ay huli na. Sinubukan ng kanyang mga magulang na pigilan siya na sinasabing lubhang mapanganib. Ngunit sinagot niya na magiging maayos siya. Sa huli, sinanay siya ng 2 mahusay na tutors. Tumalon siya mula sa carriage at ginamit ang kanyang magic upang sumulong ng mataas na bilis. Samantala, ang wild boar monsters ay umaatake sa mga sundalo ng kaharian na desperadong sinusubukang protektahan ng carriage dahil sa loob nito ay isang prinsesa. Isa sa mga boar ay sumulong upang umatake, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Cain at inalis ito. Binabalaan siya ng mga sundalo na lubhang mapanganib para sa isang bata. Ngunit patuloy siyang sumulong, natatalo ang lahat ng monsters sa daan. Sa hangin, nakita niya kung paano nakukulong ang mga sundalo. Kaya ininterrupt niya ang kanyang pag-atake upang hindi masaktan sila at pinili ang isa pang teknik kung saan inalis niya ang 2 sa kanila na nag-iwan lamang sa leader ng mga boars. Iniiwas niya ang mga pag-atake at natapos na lubusang alisin ito gamit ang kanyang fire sword. Pagkatapos talunin ito, tinanong niya ang isang sundalo kung maayos ito. Ngunit ang mga walang utang na loob na ito ay sinabi sa kanya na huwag lumapit sa carriage. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang third son ng Margrave. Sinabi niya ang kanyang pangalan, si Cain von Silford, na nag-iwan sa sundalo na nagulat. Sa sandaling iyon, dumating ang mga sundalo ng kanyang ama sa lokasyon at nagulat sa pagkakita na lahat ng monsters ay natalo na. Isang sundalo ay lubhang nasugatan at mabilis na tumakbo si Cain upang tulungan siya. Gamit ang kanyang healing magic upang gamutin ang lahat sa paligid, ipinaliwanag niya na kailangan nilang magpakain dahil hindi niya maibabalik ang nawalang dugo. At dahil hindi niya mabubuhay muli ang mga sundalong namatay, iniimbak niya ang kanilang mga katawan upang gawin ang funeral mamaya. Nang dumating ang kanyang mga magulang, sila ay hindi makapaniwala sa eksena, lalo na sa pagkakita ng crest ng carriage na pag-aari ng bahay ng Duque Santana. Sa pagbukas ng mga pinto, lumabas ang 2 babae, na sina Princess Telstia at Lady Silk. Masaya siya sa pagkakita na sila ay maayos, ngunit nagulat siyang nasa harap ng prinsesa at anak ng duke. Pinasalamat ng mga babae sa kanya sa pagliligtas sa kanila at nagtataka kung sino ang maliit na lalaki. Pagkatapos ay ipinakilala siya ng kanyang ama at sinabi ni Cain ang kanyang pangalan, masaya na sila ay ligtas. Biglang nawalan ng malay si Telstra at tinanong ni Cain kung maaari niyang tulungan sila sa kanyang magic. Pagkatapos makatanggap ng pahintulot, ginamit niya ang kanyang magic upang kalmayan ang kanilang isip, ginawang mawala ang lahat ng pagod at sakit. Pagkatapos mapawi, tumakbo si Tel Easter patungo sa kanya, ipinakilala ang kanyang sarili at nagpasalamat sa lahat ng ginawa niya. Si Silk, na hindi rin gustong maiwan, ay umatake din kay mahirap na si Cain na ginagawa ang pareho, at ang dalawa ay nagsimulang magkumpetensya kung sino ang mananatili sa kanya. Tinanong nila kung ano ang ginagawa niya roon at nerbyosong sinagot niya na pupunta siya sa kabisera para sa kanyang presentation sa lipunan. Nagkataon na sila rin ay pupunta sa parehong lugar, kaya hiniling nila na samahan niya sila na sinasabing mas ligtas sila ng ganoon. Kidnap si Cain na desperado. Hiniling niya sa kanyang ama ang tulong ngunit natapos na dalhin siya ng walang pakialam. Sa paglalakbay, siya ay lubhang hindi komportable sa pagitan ng 2 babae na gustong panatilihin siyang nakakulong doon na sinasabing natatakot silang muling atakihin. Tinanong ng prinsesa na tawagin siya na Talestia, ngunit sinagot niya na hindi niya magagawa dahil magiging disrespectful. Si Silk din ay hiniling na tawagin siya sa kanyang pangalan, at pagkatapos ng maraming pagpupumilit, wala siyang ibang mapagpipilian kundi tanggapin. Sa isang sandali, lumitaw ang sundalo upang babalaan na malapit na silang dumating sa lungsod ng Aryover at dapat silang maghanda. Tinanong ni Cain kung nakita niya ang lahat ng nangyari, at sinagot ng sundalo na oo, na nag-iwan sa kanya ng mas lalong nahihiya. Gayunpaman, ang 2 babae ay hindi tumitigil, pinipilit na dalhin niya sila sa kabisera. At sa katunayan, sa pagdating sa lungsod, sinubukan niyang magpaalam.
Sinabi ng dalawa na hindi nila kayang wala siya at gusto nilang magpalipas ng gabi kasama niya, na sinasabing maaaring atakihin sila ng monsters. Sa sandaling iyon, interveni ang kanyang ama upang iligtas siya, sinasabing masyado pa silang bata upang magbahagi ng kwarto dahil magiging inappropriate. Ngunit ang mga babae ay patuloy na nagpupumilit ng marami, nagdadrama. Kaya wala nang ibang mapagpipilian kundi magpalipas ng gabi kasama nila ngunit may isang kondisyon. Hiniling niya na ang kwarto ay lubhang malaki at ang mga kama ay mahusay na pinaghihiwalay. Gayunpaman, natapos silang manatili sa isang maliit na kwarto na may mga kama na malapit. Humiga siya sa gitna upang manatili sa pagitan ng dalawa. Ngunit walang sayang oras si Silk at isinama ang kanyang kama kay Cain na nagudyok kay Telstra na gawin ng pareho. Nagmakaawa siya sa kanila na pakiusap ibalik ang mga kama sa kanilang lugar ngunit sinagot nila na natatakot silang malayo sa kanya at atakihin ng ilang monster. Nagmamakaawa na matulog ng magkasama, na nag-iwan sa binata na hindi makatulog ng buong gabi dahil sa nerbiyos. Kinabukasan, patuloy ang paglalakbay patungo sa kabisera habang iniisip ni Cain na nagkaroon siya ng kakilakilabot na gabi dahil hindi siya nakatulog. Sa pagdating sa palasyo, tinanggap sila ni Dine Vancer, ang Vice Captain ng Royal Order of Knights. Sinabi niya na ang mga sundalo ay nagpaalam na sa kanya ng lahat ng nangyari at nagpapasalamat sa kanyang tulong at sa pagdadala ng mga katawan ng mga namatay na kasama. Pagkatapos ay ginawa ni Cain na lumitaw ang mga katawan ng mga namatay na sundalo at muling nagpasalamat ang lalaki na sinasabing salamat sa kanya ay makakapagbigay ang kanilang mga pamilya ng karapat-dapat na libing. Sa pagdinig ng mga kampana, nagpasya si Cain na pumunta sa kanyang presentation. Ngunit ipinaalam na dapat siyang dumalo sa audience kasama ang hari. Pumunta siya roon kung saan sinabi ng hari na sa daan patungo sa kaharian ay inatake sila ng 50 orcs, na nag-iwan sa lahat ng naroroon na nagulat sa pag-alam na siya ay nagtalon sa lahat ng iyon ng mag-isa at nagamot pa ang mga nakaligtas na sundalo. Bukod sa pagdadala ng mga katawan ng mga namatay pabalik sa kabisera. Dahil dito, nagpasya ang hari na gantihan siya sa paggawa ng ganitong feat, pinangalanan siya ng hari na Baron. Bukod sa pagbibigay ng 10 platinum coins at isang mansion, lahat ng naroroon ay nagalit sa pagkakita nito, tumatangging maniwala na isang 10 taong gulang na bata ay naging noble. Isang matabang, greedy na lalaki ay nagreklamo na ito ay hindi maiisip, at kahit si Cain mismo ay iniisip ang pareho dahil ayaw niyang makakuha ng atensyon. Naiirita ang hari, iniutos na manahimik siya. Sinasabing ang sino mang hindi makakagawa ng ganitong feat ay walang karapatang magbigay ng opinyon at ang isang henyo sa antas na ito ay dapat bigyan ng nararapat na gantimpala. Tinanong ng hari kung tatanggapin niya o hindi, at nang walang maraming opsyon, tinanggap ni Cain. Isinara ang audience at iniutos sa kanya na manatili sa Royal Palace at pumunta sa isang hall para sa pribadong pag-uusap. Sa pagkakasama-sama, komento ng kanyang ama na hindi niya naisip na ang kanyang bunsong anak ay magiging una na umakyat. Dumating ang hari na sinasamahan ng mga babae na nagpapasalamat kay Cain sa pagliligtas sa kanila. Ang ama ni Silk na si Eric ay nagpahayag din ng kanyang pasasalamat na nag-iwan kay Cain ng bahagyang nahihiya. Pagkatapos ay diretso sa punto ang hari at tinanong kung gusto niyang pakasalan ang kanyang anak na babae. Sa parehong paraan ay ginawa ni Eric ang parehong mungkahi. Ipinaliwanag nila na ang kasal ay hindi mangyayari kaagad. Lamang kapag sila ay umabot sa edad ng majority ngunit sila ay magiging engaged mula ngayon. Nagulat, tinanong ni Cain ang dahilan at sinagot ng hari na ito ay dahil nakita na silang lubhang malapit na naghahawak ng kamay at kahit natulog ng magkasama. At pagkatapos nito, walang iba pang gustong pakasalan sila. Ito ay nag-iwan kay mahirap na si Cain na nakakulong. At sa isang flashback, nakita na sa pagkaunawa ng hari na gusto ni Telstra at Silk na maging kanyang brides ay nagpasya na ibigkis siya sa kaharian sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila. Sa kasalukuyan, sinabi nila na dapat niyang tanggapin ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Habang nagdadalamhati si Cain sa pagkakasangkot sa 2 baliw na babae, tumingin sa kanyang ama para sa tulong, ngunit wala siyang nakamit, walang solusyon. Sa makatuwid, ang heartthrob na ito ay walang ibang mapagpipilian kundi tanggapin ang mungkahi. Sa sandaling iyon, ang 2 sili na babae ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung gaano kamahiwaga ang gabi nang natulog silang magkayakap, na nag-iwan kay Cain na nagpanik habang hinuhusgahan ng kanyang mga magulang, na pinagsasabihan siya, sinasabing dapat ay mas maingat siya sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos ng ilang sandali, sinaway siya ni Ryan sa pag-engage sa 2 weirdos. Habang komento ng kanyang ama na ang hari ay lumampas pa sa pagtatanong kung ang kanyang anak ay isang womanizer. Pagkatapos nito, binisita ni Cain ang simbahan upang makipagkita sa mga Diyos at tinanong kung hindi ba sila nag-over sa pagbibigay sa kanya ng napakaraming kapangyarihan. Sinagot nila na oo, na mayroon siyang inhumane abilities,
at kasalukuyan siyang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Gayunpaman, sinabi nila na kailangan niyang magkaroon ng mas maraming karanasan at tinanong kung gusto niyang umakyat at maging demigod, na umabot sa parehong antas ng sacred beasts at divine dragons. Gayunpaman, binabalaan din nila siya na may mga limitasyon na hindi niya dapat lampasan o subukan. Susunod, sinabi nila na ang mga tao ng kaharian ay naiinip sa monotony at tinanong kung mayroon siyang paraan upang baguhin iyon. Marahil sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang bagay mula sa kanyang nakaraang buhay. Iniisip ni Cain na kung makakagawa siya ng isang bagay na wala sa mundong iyon, siya ay magkakaroon ng garantisadong tagumpay. Kaya nagpasya siyang tanggapin ang misyon. Ngunit bago magsimula, kailangan niyang samahan ang kanyang kapatid na babae na bumili ng damit. Naiinip at pagod sa pagiging sa lugar na iyon, tumakas siya mula sa kanyang kapatid at natagpuan ang kanyang childhood friend na si Parma na kanyang nailigtas mula sa demonyo na kanyang isinomens. Binanggit niya na siya ay nasa kabisera para sa kanyang presentation habang sinabi ni Parma na nagtatrabaho siya sa tindahan ng kanyang tiyuhin. Ang tiyuhin na si Tammanes ay tinanong kung sino siya at sinagot niya na ito ay ang binata na si Cain na kabilang sa nobility. Sa pagdinig nito, si Tammanes ay nahiya sa hindi pagtrato sa kanya nang may nararapat na respeto at humingi ng tawad. Ngunit sinabi ni Cain na hindi na kailangang mag-alala dahil ayaw niyang malaman ng mga tao tungkol dito. Samantalang, tinanong niya kung maaari niyang tingnan ang mga produkto sa tindahan at nagulat sa variety. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang lumikha ng isang recreational object at tinanong kung si Tammanes ay handang gumawa at ibenta ito. Sa pagpapakita ng kanyang ideya, si Tammanes ay nabighani kahit simple ito, iniisip na kahit ang mga noble ay mabibighani nito. Sa makatuwid, hiniling niya na pahintulutan siyang gumawa nito. At nag-excite si Cain na sinasabing una ay gagawa sila ng prototype na ibinigay ang isang gold coin bilang bayad. Sinabi ni Tammany na masyado itong pera ngunit sinagot ni Cain na isaalang-alang ito bilang investment. Kaya tinanggap niya. Bilang direktor ng kumpanya ay ilalagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa bagong proyekto na ito. Umalis si Cain sa tindahan ngunit sa paglabas ay natuklasan na si Ryan ay naiirita dahil iniwan niya siyang mag-isa at hindi na natili upang makita kung gaano kaganda ang mga damit sa kanya. Sinagot niya na alam na niya na lahat ay magmumukhang napakaganda sa kanya. At ang kanyang kapatid na babae ay nahulog sa usapan, sinasabing kapag nakauwi sila, pipilitin niya siyang makita siya muli. At sa katunayan, sa gabing iyon, matagal siyang nagpakita ng lahat ng binili niya habang sinasabi niya na lahat ay maganda sa kanya. Ngunit nang dumating ang kanyang turn, intervene ang maid, binabalaan na hiniling ni Mr. Tammany na pumunta siya sa tindahan. Sa pagdating, nagulat si Cain sa pagkakita ng prototype at tinanong kung handa na ito. Sinagot ni Tammanes na kailangan pa niyang i-adjust ang ilang detalye, ngunit gusto niyang matapos ng mabilis upang ipakita ito sa kanya. Sinabi ni Cain na perpekto ito eksaktong kung ano ang iniisip niya at nagsimula silang maglaro upang subukan ito at obviously nanalo si Cain. Habang ipinaliliwanag ang mga rules, komento ni Tammanes na tiyak na magiging lubhang popular ito at iniisip ni Cain na iyon ang eksaktong gusto niya dahil ito ay isang lubhang popular na laro sa kanyang nakaraang buhay. Hiniling niya na gumawa si Tammanes ng isang bersyon para sa ordinaryong tao at isa pa para sa nobility. Simula sa 50 units para sa nobles at 1,000 para sa iba. At depende sa sales, gagawa sila ng higit pa. Sinagot ni Tammany na ang kanyang kumpanya ay walang sapat na pondo upang gumawa ng lahat nito. Ngunit sinabi ni Cain sa kanya na huwag mag-alala dahil siya mismo ang magbabayad ng lahat ng gastos, na nagulat kay Tammanes. Pagkatapos ay ipinangako niyang gagawin niya ang lahat ng posible upang magtagumpay ang proyekto. At nahihiyang sinabi ni Cain na hindi na kailangang yumuko dahil ito ay unang investment lamang. Ipinaliwanag ni Tammanes na kailangan nilang i-formalize ang isang kontrata sa God of Commerce upang basically patent ang produkto na sila lamang ang autorisadong gumawa nito sa susunod na 3 taon. Inialay nila ang produkto bilang tribute sa God of Commerce na nag-e-establish ng kontrata at ginawang exclusive sa kumpanya ang item. Sa ganito, mas mabilis na magsimula, mas mabuti, at mayroon silang 1 buwan upang ihanda ang lahat. Hiniling ni Cain na gumawa siya ng bersyong mas luxurious kaysa sa iba upang ipresenta sa royal family. Si Tammanes ay hindi sigurado sa paggawa ng isang bagay na makakatugon sa inaasahan ng hari, ngunit sinabi ni Cain na huwag mag-alala dahil lubhang pinagkakatiwalaan niya siya. Samantala, iniisip ni Cain na dahil nawala ang prototype, malamang na ginagamit ito ng mga Diyos. At sa katunayan, iyon ang eksaktong nangyayari. Sa pag-uwi, lahat ay tinanong kung nasaan siya dahil malapit nang magsimula ang seremonya.
Kaya mabilis silang pumunta kung saan sinabi ng kanyang ama na siya ay magkakaroon ng maraming atensyon dahil pagkatapos ng lahat ay naging baron siya sa murang edad. Mas mabuti kung mag-ingat siya sa lahat ng mga ama na gustong ipakilala siya sa kanilang mga anak na babae at sinabi niya na hindi siya nag-aalala na nag-iwan sa kanyang ama na makita kung gaano siya mature, iniisip na hindi siya parang 10 taong gulang na bata. Sa pagdating sa seremonya, siya ay naging nerbyoso, ngunit sinabi ng kanyang ama na manatiling alerto. At sa pagpasok, natuklasan niya na ang matabang lalaki na tumanggi sa kanyang pagiging baron ay nasa loob. Nakipagkita siya kay Eric at Silk kung saan formal na ipinakilala siya ng kanyang ama sa lipunan dahil pribado ang lahat ng nangyari. Nagpasalamat si Eric sa kanya sa pagliligtas sa kanyang anak at si Cain ay hindi komportable sa kanyang nakakatakot na ngiti. Formal na ipinakilala ni Silk ang kanyang sarili at pinuri ni Cain siya sa pagkakita na napakaganda niya sa damit na iyon, na nag-iwan sa kanya na lubhang na antig. Gayunpaman, intervene si Eric, sinasabing para sa isang 10 taong gulang, alam niyang mabuti kung paano tratuhin ang mga babae. Pagkatapos ay sinabi ni Garin na ito ay dahil ang kanyang kapatid na babae ay lubhang strikto at naging sanay siya sa pagtrato sa kanya ng ganoon upang panatilihin siyang masaya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw ang hari na binabati ang lahat ng noble families at ang kanilang mga anak. Nang sila ay nasa presensya ng hari, iniutos ni Garin sa kanya na batiin ang prinsesa. At pagkatapos sabihin na siya ay parang isang diyosa, tinanong ng hari sa kanya na bantayan ang kanyang sinasabi. Dahil lubusan niyang napahiya ang kanyang anak na babae sa harap ng mga salitang iyon, binanggit kay Garen kung paano niya naturuan ang kanyang anak na maging ganitong womanizer. Pagkatapos ay sinabi ni Cain sa hari na gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay, humingi ng pahintulot na kunin ito mula sa kanyang item box. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang laro, binanggit na binuo niya ito kasama ang Sake Company, sinasabing ang laro ay tinatawag na Reversi. Ito ay nakakuha ng atensyon ng hari, ngunit sinabi niyang obserbahan niya ito mamaya dahil may mga bagay siyang dapat pag-usapan sa kanya tungkol sa kanyang anak na babae. Iniutos sa kanya na lumitaw sa hall pagkatapos ng seremonya at nang walang ibang opsyon, natapos niyang tanggapin. Sa pag-alis, tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa laro na ginawa niya nang hindi sinasabi sa kanya ang anuman. Kaya sinagot ni Cain na bilang may-ari ng isang mansion, nararamdaman niyang kailangan niya ng mas maraming pera upang mapanatili ito, na nag-iwan sa kanyang ama na makita na siya ay isang tunay na noble. Sinabi niya sa kanya na pupunta siya upang batiin ng iba pang mga bisita at hiniling sa kanya na makisalamuha sa mga bata. Pagkatapos ay dumating si Silk at inanyayahan siyang mag-usap ng kaunti. Dahil si Talisa ay kasama pa rin ng hari, hiniling niya na pakiusap huwag na siyang tawaging masyadong formal at tawagin lamang siya sa kanyang pangalan, na nag-udyok kay Silk na mag-flirt sa kanya. Inuulit ito ng maraming beses, ngunit siya ay intervene ni Habit, ang anak ng matabang lalaki na nagpa-fantasy sa kanya. Sinagot ni Silk sa kanya ng malamig. Habang ang sakit ng matabang lalaki ay nag-offense kay Cain na dapat ay maayos niyang batiin ang anak ni Mark Sino, binati niya siya ng normal, ipinakikilala ang kanyang sarili bilang Baron Cain, na nag-iwan sa kanila na humusga sa pag-iisip na siya ay anak ng simpleng baron. Habang sinubukan ni Habit na hamakin siya sa harap ni Silk, na hindi man lang nagmamalasakit sa kanya at sinabi sa kanya na bantayan ang kanyang sinasabi. Intervene si Cain, sinasabing maayos ang lahat, na nag-iwan kay Habit, na naiirita sa hindi pagtanggap ng apology mula kay Cain, na mag-utos na lumabas upang harapin siya. Sa labas, isang nag-aalala na si Silk ay tinanong kung ano ang balak niyang gawin dahil haharapin niya ang maraming tao ng sabay. Iniutos ni Habit sa kanyang mga kasama na atakihin siya gamit ang blessing ng mga Diyos na ibinigay sa kanila, ngunit natapos silang mapahiya ang kanilang sarili. Nagpakita siya ng palabas lamang upang sa wakas ay magtapon ng maliit na fireball na mas parang marble. At ang iba ay natapos na gawin ng parehong kalokohan. Habang ginamit ni Silk ang drama upang lumapit pa kay Cain. Ngunit siya napagod na sa kalokohan ay ibinunyag na si Cain ay hindi anak ng simpleng baron ngunit siya mismo ay isang baron na nag-iwan sa trio ng mga brat na nagpanik. Ikinwento niya na siya ay third son ni Margrave Garin von Silford at siya rin ng mag-isa nang walang tulong ng sino man ang nagligtas sa kanya at Telstra mula sa isang hukbo ng 30 orcs na nag-iwan sa mga lalaki na naaalala na narinig nila ang mga chismis na isang batang lalaki na kapareho ng edad nila ay umakyat sa ranggo ng baron pagkatapos nyun. Pagkatapos ay desperado, nagmakaawa sila ng kapatawaran sa pagtrato sa kanya ng ganoon dahil hindi nila alam kung sino talaga siya. At mabilis silang tumakas sa lugar habang tinanong ni Silk kung alam na niya mula sa simula na ito ay isang maling pagkakaunawa, sinasabing kung ganoon, may dark side siya at dapat niyang sabihin kay Telstra tungkol dito. Ngunit nagmakaawa siya sa kanya na pakiusap huwag. Bagaman siya ay nag-blackmail sa kanya sa paghingi ng date.
Sa sandaling iyon, dumating si Telstra at narinig silang nag-uusap at sinubukan ni Cain na patahimikin siya. Kaya wala siyang sinabi ngunit siya ay nagpalala sa sitwasyon dahil hinawakan niya ang mga labi ng isang babae nang hindi kasal. Kaya dapat niyang tanggapin ang responsibilidad para dito. Binanggit ni Silk na magkakaroon sila ng date na nag-iwan kay Telstra na naging seloso na nag-utos na magkaroon din siya. At pagkatapos ng tantrum ay tinanggap ni Cain na mag-date sa kanya. Ngunit narinig ng hari na sinasabing magkakaroon sila ng mas mahaba at mas detalyadong pag-uusap upang linawin kung paano ang mga bagay sa kanyang anak na babae, na nag-iwan kay Arcane sa estado ng panik. Pagkatapos ng mahabang panahon, nakipagkita siya sa hari at Eric, kung saan nagkaroon sila ng match ng reverse. At sinabi ng hari na mas mabuti kung mananatili ito sa pagitan nila lamang. Ngunit sumalungat si Cain, sinasabing ang ideal ay ibahagi ang kasayahan sa lahat ng tao ng kaharian. Gayunpaman, intervene si Eric, sinasabing narinig niya ang tungkol sa date na magkakaroon siya sa kanyang anak na babae. At kahit ang engagement ay napagpasyahan na, ito ay lihim pa rin. Kaya, ang dalawang future fathers-in-law ay nagsabi na ang pinakamainam ay maging maingat siya sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ng Prime Minister Magna ang mapa at mga susi sa kanyang bagong mansion, binanggit na nang malaman ng hari na pupunta siya sa Royal Palace, gusto niyang tumakas sa meeting upang maglaro kasama siya. Kaya, si Cain ay naging relieved sa hindi paglalaro laban sa hari dahil abala siya. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Eric at hinamon siya sa duel, na nag-udyok kay Magna at sa iba pang nobles na nasa lokasyon na haminin din siya. Kaya, nawalan ng pag-asa si Cain na umuwi ng mas maaga. Pagkatapos ay dumating siya sa kanyang mansion na nasa estado ng pagkawasak. At sa pagpasok at pag-iilaw sa paligid ay natuklasan niya na ang buong mansion ay gumuho sa lubhang kalunos-lunos na estado at puno ng alikabok. Ngunit sa isang simpleng magical touch ay inayos at nilinis niya ang lahat ng lubusan na nag-iwan nito na parang bago. At kaagad pagkatapos ay tinanggap niya ang kanyang mga alipin na dumating upang magtrabaho sa kanyang mansion sa kanyang kahilingan. Sinabi ni Sylvia na sisikapin niyang bigyan siya ng pinakamahusay na serbisyo habang ipinakilala ni Corin ang kanyang sarili at sinabi na siya ang magiging bagong butler niya. Binanggit na ang butler ng bahay ng kanyang ama ay maraming nagsalita tungkol sa kanya at lahat ng kanyang mahuhusay na gawa. Nagsimulang linisin ng mga babae ang buong mansion. Ngunit sa pagsisimula, natuklasan nila na lahat ay perpekto na at sinabi ni Cain na nilinis at inayos niya ang lahat gamit ang magic bago sila dumating. Sinabi ni Sylvia na naisip na niya iyon. Habang si Corin ay nagulat sa pagkakita kung paano niya tinanggap ang lahat ng sinasabi ni Cain nang walang pagtatanong, ang babae ay pumunta upang i-install ang lahat ng kanyang mga gamit. Habang sinabi ni Corin na siya ang bahala sa lahat, inirerekomenda na bumalik siya sa bahay ng kanyang ama dahil bumalik na ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Sa pagkikita sa kanila, sinabi nila na hindi nila naisip na makakamit niya na maging noble ng mas maaga kaysa sa kanila. Lubhang ipinagmamalaki nila siya. Naging anxious si Ryanai na pumunta upang malaman ang kanyang mansion at tinanong ng isa sa kanyang mga kapatid kung sigurado siya dahil sa huli ay isang abandoned mansion kaya tiyak na maraming multo ngunit sinagot niya na walang problema dahil poprotektahan siya ni Cain. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta ang lahat sa kanyang mansion kung saan sila ay nagulat dahil mukhang kamakailan lamang itinayo. Kaya tinanong ng kanyang ama kung siya ang responsable dahil ilang taon na ang nakalipas ay nasa estado ng pagkawasak at inamin ni Cain na ginamit niya ang magic upang gawin itong parang bago. Ipinakita ni Cain ang lahat ng mga kwarto na nakakaakit sa buong pamilya niya. Ngunit sa pagdating sa library, sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang kumuha ng mga works of art dahil ang nobility ay interesado sa pagdekorasyon gamit ang mga painting, armors, at kahit stuffed monsters. Sa pagdinig nito, nag-excite si Cain at mabilis na umalis upang ilagay ang isa sa mga iyon. Ngunit pagkatapos ay narinig ang panic-stricken scream ni Sylvia. At sa pagdating sa eksena, siya ay nagulat sa pagkakita ng napakalaking pulang dragon sa main hall. Sinabi ni Cain na ito ay stuffed dragon lamang, ngunit tinanong ng kanyang ama kung paano niya ito nakuha. At sinagot niya na natalo niya ito ilang sandali na ang nakalipas, na nag-iwan kay Garin na nagulat dahil ang Red Dragon ay isang calamity-level monster at kahit isang high-class group of adventurers ay hindi makakatalo nito nang walang pagkawala ng ilang buhay. Kaya sinabi niyang babalaan ang mga maid sa susunod na pagkakataon upang maiwasan na magkaroon ng heart attack ang sinuman sa kanila at komento na ang isang Red Dragon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5,000 platinum coins. Kaya iyon lamang ay higit pa sa sapat bilang luxurious decoration. Si Cain sa paggawa ng mga kalkulasyon ay nagulat sa pagkakita na ang kanyang sculpture ay nagkakahalaga ng higit sa 10 million yen.
Sa sandaling iyon ay narinig niya ang isa pang sigaw at sa pagdating ay natuklasan na ito ay ang kanyang ina na nabighani sa water jet ng toilet na sinasabing majestic kung paano nito nililinis ang kanyang likod at hiniling ni Riani sa kanya na gawin din iyon sa kanilang bahay. Sinabi ni Garen na masyado itong ingay para sa simpleng toilet, ngunit pagkatapos ay inanyayahan siya na gamitin ito. At pagkatapos subukan, siya rin ay nabighani sa maliit na jet na iyon, sinasabi kay Sarah na sa kanilang bahay ay magkakaroon din sila ng isa. At komento rin niya kay Cain na ang kanyang mga bisita ay magugustuhan itong makita. Tinanong ni Cain kung aling mga bisita ang pinag-uusapan niya. At ipinaliwanag ng kanyang ama na ang mga noble na may mansion ay dapat ipakita ito sa lipunan, na nag-iwan kay Cain na naiirita sa napakaraming formality. Sa gabing iyon, nagtaka siya kung ano ang dapat niyang gawin. At sinabi ni Cor-Oren na lahat ay naayos na niya. Ibinigay ang isang listahan na may mga bisita at lahat ng kinakailangan. Sa pagrepaso sa mga pangalan, napansin niya na kasama si Marky Corino at tinanong si Coren kung talagang kinakailangan na imbitahan siya dahil hindi sila magkasundo. Ngunit sinagot niya na dahil siya ay isang Marky, dapat imbitahan bilang bahagi ng high nobility. Tinanong ni Cain kung maaari rin niyang imbitahan ng hari, ngunit sinagot niya na ang counts lamang at mas mataas na antas ng nobles ang makakaimbit ng royalty. Kaya tiningnan niya ang lahat ng kailangan niyang ihanda at nagtaka kung ano ang maibibigay niya bilang regalo sa isang noble. Habang iminungkahi ni Sylvia na sa halip na sundin lamang ang mga formalities, dapat ay mag-alok siya ng hospitality. Ito ay nag-joke kay Cain na lumikha ng ilang luxurious glasses gamit ang magic bilang regalo para sa lahat ng bisita. Bukod sa pagtuturo sa kanyang mga cook kung paano gumawa ng hamburgers at pagbabago ng ordinaryong alak sa sparkling wine, na nag-iwan kay Sylvia na nabighani sa pagtikim ng mga bagay na ito, nabighani sa pagkain at praktikal na adik sa alak. Sa sandaling iyon, binabalaan ni Coren na dumating ang isang messenger mula sa Royal Palace, na nag-aanyaya kay Cain sa isang pagpupulong kasama ang hari. At sa pagkikita sa kanya, ang naiirita na hari ay nagreklamo sa hindi pag-imbit sa kanya sa presentation ng mansion. Habang sina Eric at Magna ay naimbitahan na at patuloy na inaakibat ito sa kanyang mukha, ipinaliwanag ni Cain na balak niyang ibigay ang imbitasyon ng personal nang sila ay magkita muli. Ngunit dahil lubhang abala ang hari, walang pagkakataon. Kaya, ibinigay niya ang sulat na iminungkahi ni Coren na dalhin sakaling mangyari ito. Ang excited na hari ay inakibat ang kanyang sulat sa mukha ni Eric, sinasabing lagi niyang alam na magkakaroon siya ng imbitasyon. Ang kanyang future fathers-in-law ay nagsabi na dadalhin nila ang kanilang mga anak na babae at masigasig na pumunta sa gathering. Sa gabi, ang kanyang mga maid ay nagulat sa balita, nagtataka kung bakit pupunta ang hari dahil hindi si Cain ay kabilang sa high nobility. At ipinaliwanag ni Cain na ito ay dahil siya ay ang fiancé ng Princess Telstia. Ang mga babae ay lubhang kinabahan sa paglilingkod sa royalty. Ngunit sinabi ni Sylvia na kailangan lamang nilang ibigay ang kanilang pinakamahusay upang mag-alok ng pinakamahusay na serbisyo, isang mahusay na serbisyo, habang sinabi niya na pinagkakatiwalaan niya sila, na nag-uudyok sa kanila. Nang dumating ang gabi, nagsimulang dumating ang mga bisita at tinanggap niya sila sa pasukan na sinasamahan ni Coren. Dumating si Eric kasama si Silk, na nagpahayag ng pasasalamat sa imbitasyon, at sa pagpasok sa mansion, sila ay nagulat sa sculpture. Nakikita na lalong nagpapahanga si Cain sa kanila. Samantala, binanggit ni Silk na isang araw ay mabubuhay siya kasama niya. Kaya, sinabi ng kanyang ama na lahat ay may tamang oras, kaya huwag niyang patuloy na sabihin ang mga bagay na iyon sa lahat ng oras. Ipinahayag niya na dapat bigyan ni Cain ng welcome ang iba pang mga bisita. Sinabi ni Cain na umaasa siyang masisiyahan sila sa lahat ng inihanda niya para sa kanila, na nag-iwan sa mga tao na nabighani sa pagtikim ng inumin, pagkakita ng luxurious glasses, at pagdanas ng masarap na pagkain. Nakomento na nakonquer na niya ang mga puso ng mga babae sa pamamagitan ng tiyan, pinupuri siya bilang first-rate womanizer. Sa sandaling iyon, dumating ang hari sa presentation, nabighani sa glass at lalong nabighani sa pagtikim ng inumin. Iminungkahi ni Cain na tikman niya ang pagkain at ang hari ay nabighani sa lasa. Pagkatapos ay binanggit ng Reyna ang sikat na backside washing jet dahil nabighani siya, sinasabing ito ay isang bagay na revolutionary at kailangan nila ito ng agarang sa Royal Palace. At ang hari sa pagsubok nito ay iniutos kay Cain na i-install din ito sa palace. Kinabukasan, pinuri siya ng hari sa pinakamahusay na papuri para sa hindi kapani-paniwalang hospitality, na nag-iwan sa lahat na nagulat at nagpapuri kay Cain. Gayunpaman, sa sandaling iyon, binabalaan ni Coren na dumating si Gino. Kaya, lumabas sila upang tanggapin siya, at siya na may arrogant na attitude ay hinamak ang lahat ng iniaalok, nanunukso sa maliit na mansion at lahat ng iba pa.
Pinigilan ni Cain si Corin na bigyan siya ng pagyanig. Ngunit kaagad pagkatapos, si Corgino ay natakot sa sculpture, ngunit sinabi ni Cain na stuffed lamang iyon. Sa pagpasok sa hall, nanunukso siya sa lahat, hinuhusgahan sila bilang isang grupo ng walang halagang tao. Sa pagtikim ng inumin, nabighani siya, ngunit sinabi na ito ay kakilakilabot. At sa pagtikim ng pagkain, sinabi na ito ay kasuklam-suklam. Si Cain, napagod na sa kanyang mga aksyon, ay nag-isip ng plano, na nagudyok kay Corgino na ilantad ang kanyang sarili sa harap ng lahat sa pamamagitan ng paghingi ng higit pang goblets. Habang hinihintay ni Cain ang pagdating ni Rey ng si Viscount Ino ay pumasok sa estado ng panik tungkol sa kanyang pag-uugali dahil hindi niya alam na naroroon si Rey sa presentation at sinabi ng hari na ang kanyang attitude ay hindi katanggap-tanggap dahil siya ay isang Marquess at dapat maging huwaran para sa nobility na pinagsasabihan siya at nag-iwan sa kanya na tumakas ng desperado. Komento ni Silk na si Cain ay masama sa paggamit kay Rey at sa kanyang ama upang turuan siya ng aral ngunit sa sandaling iyon ay natuklasan siya ng kanila na nag-iwan sa kanya na nagpanik at humingi ng paumanhin sa paggamit sa kanila. Pagkatapos, nang sila ay mag-isa, pinagsabihan siya nila sa loob ng 2 oras. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad sa Royal Palace, nakipagkita siya sa Vice Captain na tinanong kung saan niya may iwan ng ilang monsters na hiniling ni Magnor sa kanya. Iniisip niya ang isang lokasyon at nagpa siya na dalhin siya sa warehouse upang iwanan doon. Ngunit nang makita ni Cain ito, binanggit na masyadong maliit ito, na nag-iwan sa Vice Captain na lubhang nagulat, nagtataka kung sila ay nasa parehong antas ng Red Dragon sa kanyang mansion. Sinagot ni Cain na wala itong kahanga-hanga, ordinaryong Earth Dragon lamang. Ngunit ito ay nag-iwan sa kanya ng mas lalong nagulat dahil ang rank adventurers ay magkakaroon ng kahirapan sa pagtalon nito. Tinanong niya kung talaga itong Earth Dragon, at sinagot ni Cain na sa katunayan, hindi siya masyadong nakakaunawa tungkol sa dragons, ngunit ito ay isang bagay na lubhang malaki, kaya iminungkahi na iwanan ito sa courtyard. Inalis ni Cain ito mula sa kanyang item box, na halos magkaroon ng heart attack si Adam. Nagtatanong kung talaga siyang isang bata. Tinanong niya kung siya ay isang uri ng hero o disciple ng mga Diyos, na nag-iwan kay Cain ng bahagyang nerbiyoso, na sinagot na siya ay anak lamang ng isang Marquess. Sinabi niya sa kanya na huwag baguhin ang paksa, at nang si Cain ay malapit nang umalis, pinigilan siya at hiniling na magsanay kasama ang mga sundalo, sinasabing gusto niyang ipakilala siya sa captain dahil nagugustuhan niya ang malalakas na tao. Nang walang maraming lugar na tatakasin, tinanggap ni Cain. Sa pagdating kasama ang mga sundalo, ipinakilala siya ng Vice Captain, na nagpapaalala sa lahat na siya ang nagligtas kay Princess Telstra mula sa 30 orcs nang walang tulong ng sinuman. Tinanong ni Cain ang captain, at sinagot nila na darating siya anumang sandali, malamang kapag sila ay naglalaban dahil hindi siya tumatanggi sa magandang labanan, na nagtakot kay mahirap na si Cain, na iniisip na dapat ay isang wild beast siya. Sinabi ng Vice Captain sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi siya gagawa ng anuman, o hindi bababa sa iyon ng inaasahan niya, at iniutos na magsimula ang labanan. Isa sa mga sundalo ay sumalungat, sinasabing siya ay bata lamang at bilang mula sa Royal Cavalry, ito ay magiging abuso na harapin siya. Sinagot ni DNE na kung iyon ay problema, maaari siyang magsimula muna. Sa pagsisimula ng labanan, binigyan ng sundalo ang unang galaw, ngunit pinahiya siya ni Cain sa isang atake lamang, na nag-iwan sa kanya na sumuko. Sa pagdama ng masamang premonition, sinubukan niyang tumakas, ngunit pinigilan siya ni DNE, sinasabing dahil lumampas siya sa kanyang inaasahan, mas mabuti na harapin ang lahat ng sundalo ng sabay. Nang sila ay malapit ng atakihin siya, sila ay interbeni ng captain na tinanong kung paano nila atakihin ang isang bata at kung wala silang karangalan. Kinonsola niya si Cain na tinanong kung maayos siya at sinabi na hindi na siya dapat mag-alala dahil poprotektahan niya siya. Nagulat si Cain sa pagkakita na siya ay isang elf. Ang kanyang womanizing senses ay agad na nagising. Pinagsabihan ng captain ang vice captain sa pagpahintulot nito. Ngunit pagkatapos marinig na siya ang nagtalon sa 30 orcs at nagligtas sa prinsesa, ang kanyang attitude ay lubusang nagbago at hinamon siya sa duel. May nagtatanong kung ano ang nangyari sa training at ang mga sundalo ay lumayo upang panoorin ang labanan ng mas komportable, sinasabing si Cain ay hindi makakatalo sa kanya dahil siya ay master swordsman. Sinabi ni Cain na mayroon lamang siyang wooden sword habang sa kanya ay totoong isa, ngunit sinagot niya na walang edge ito. Nagsimula silang maglaban, na nag-iwan sa lahat ng sundalo na nagulat sa pagkakita na si Cain ay nasa parehong antas ng captain, na itinuturing na pinakamalakas sa kaharian. Mabilis, pinataas niya ang kanyang lakas at lubusang natalo siya. Ngunit iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali dahil ito ay nag-iwan sa kanya na mahulog sa pag-ibig sa kanya at maging stalker.
Sinabi niya na pakakasalan niya siya, na nag-iwan kay Cain at lahat sa paligid niya na nagulat, ngunit sinagot niya na 10 taong gulang lamang siya at hindi pa niya kilala siya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Svanna von Bell, ibinunyag na siya ay anak ng Duke Lea Frey at bukod sa pagiging captain, siya ay Vice Countess din at ang edad ay walang saysay. Dahil bilang elf, mabubuhay siya ng hindi bababa sa 300 taon. Ngunit iyon ang pinakamaliit na iniisip ni Cain, na nagtago sa likod ni Bini at sinabi na bilang anak ng Duke, hindi siya dapat magmadali sa mga desisyon. Sinagot niya na walang problema dahil sa pag-alis sa bahay, sinabi niya sa kanyang pamilya na babalik lamang siya ng may asawa. Sinagot ni Cain na maaari niyang sabihin para sa kanyang sarili, ngunit kailangan niyang kumonsulta sa maraming tao tungkol dito. Sinubukan ni DNE na tulungan, ngunit nagkunwari na walang alam, at iniutos ni Tiffana na maghanap ng audience sa hari upang mapabilis ang kasal. Kaya, dinala niya si Cain, praktikal na hinayla siya. Sa pagdating sa harap ng hari at ibinunyag ang kanyang mga intensyon, pareho sila at ang kanyang ama ay nagulat at nagutos ng paliwanag. Ikinwento ni Cain ang lahat ng nangyari at tinanong ng hari kung binanggit niya ang kanyang engagement kay Telsja. Sinagot niya na dahil lihim ito, mas pinili niyang hindi banggitin. Tinanong ng kanyang ama kung hindi niya alam ang posisyon ni Tana, ngunit sinagot ni Cain na wala siyang alam maliban na siya ay captain ng Order of Knights. Pagkatapos ay ibinunyag ng hari na ang mga elf ay lubhang pinahahalagahang lahi at maraming bansa ang naglaban upang alipin sila hanggang sa kaharian ng esports sa ilalim ng utos ng unang hari ay kinuha ang kanilang mga lupa sa ilalim ng proteksyon na bumubuo ng alyansa sa Elven Kingdom. Sa ibang salita, si Tiffana ay esensyal na isang prinsesa. Ibinunyag ng hari kay Tiffana na si Cain ay engaged na sa kanyang anak na babae at pati na rin sa anak na babae ni Duke Eric. Ngunit ito ay nagdagdag lamang ng kanyang pagnanais na pakasalan siya ng higit pa. Dahil kinikilala siya ng ganitong mga mahahalagang tao at walang ibang alternatibo, iniutos sa kanya na magsulat ng sulat sa kanyang ama na humihingi ng pahintulot. Masaya, umalis siya, praktikal na kinidnap si Cain habang siya ay umalis. Nang sila ay mag-isa, komento nila kung gaano ito kahanga-hanga na natalo niya siya dahil iyon ay nag-iwan sa kanya bilang pinakamalakas sa kaharian, nagtatanong kung ang captain ay hindi sa kanyang pinakamahusay na anyo. Gayunpaman, pinatunayan ni DNE na hindi iyon ang kaso. Tinanong ng hari si Garm tungkol dito dahil siya ang kanyang ama, ngunit sinagot niya na siya ay kasing gulat nila. Binanggit ni DNE na nang tanungin niya kung siya ay disciple ng mga Diyos, si Cain ay lubhang naging nerbyoso, na nagudyok sa hari na maghinala na may espesyal sa kanya. Sinabi ni Magnus na may paraan upang malaman. Makalipas ang ilang araw, muling nakipagkita si Cain kay DNE, natatakot na maaaring lumitaw si Tiffana at pipilitin siyang lumaban sa kanya sa lahat ng oras, ibinunyag na salamat sa mga labanan, na unlock niya ang title ng Master Swordsman. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya siya sa malayo at sinubukang tumakas. Dahil dito, nahuli siya ni DNE at dinala sa hari. Sa pagkikita, nagtaka si Cain kung ano ang kanyang nagawa sa oras na ito dahil lahat ay nagkakasama. Ngunit sinabi ng hari sa kanya na huwag mag-alala dahil gusto lamang niyang ipakita sa kanya ang isang bagay. Ibinigay ni Magnus sa kanya ang isang unique Emperor-level magic book, ibinunyag na isinulat ito ng unang hari ng esport, at nag-excite si Cain, nagtataka kung maaari niyang basahin ito. Sa pagtanggap ng pahintulot, nabighani siya sa pagkakita ng mga spells na hindi niya alam dati. Ngunit lahat ay nagulat sa pagkaunawa na ang libro ay nakasulat sa Japanese, isang wika na walang sino man doon ang makakabasa. Pagkatapos ay napansin ni Cain na ang pangalan ng unang hari ay nakasulat sa Japanese, kaya marahil siya rin ay muling isinilang tulad niya. Tinanong ng hari kung sino talaga siya. At isang nag-aalala na si Cain ay nag-isip kung ano ang sasabihin, natatakot na maaaring mawala ang lahat kung sasabihin niya ang katotohanan. Gayunpaman, pinagkakatiwalaan sila, nagpa siya siyang ibunyag ang lahat, na nagpapangako na walang maririnig na aalis sa kwarto na iyon, at kung hindi nila maiintindihan, wala siyang ibang mapagpipilian kundi umalis sa kaharian. Ipinaliwanag niya na pinapanatili niya ang mga memories ng kanyang nakaraang buhay mula sa isang lubhang ibang lupain kung saan ang unang hari ay nagmula rin at humingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi sa kanila ng mas maaga. Tinanong ni Garm kung talaga siyang kanyang anak at sinagot ni Cain na oo, o hindi bababa sa iyon ang sinabi ng mga Diyos nang siya ay nabinyagan, na nag-iwan sa lahat na nagulat sa pagkaunawa na nakipag-usap siya sa mga Diyos. Lalong nagulat sila nang ibunyag niya na nakikipag-usap siya sa 7 Diyos sa tuwing pupunta siya sa simbahan. Tinanong siya ng kanyang ama na ipakita ang kanyang statistics at sa paggawa nito, halos magkaroon ng heart attack sa pagkakita na mayroon siyang blessing ng 7 Diyos na lumalampas sa maximum level. Sinabi ng hari na kung totoo ang kanyang titles,
Pareho siya at ang buong kaharian ay dapat yumukod sa kanya bilang ang piniling isa ng mga Diyos ay lumalampas sa anumang title sa mundo. Sinagot ni Cain na wala siyang nais niyon. Kahit may memories ng kanyang nakaraang buhay, siya ay masaya sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa isang ama at ina na mabuti sa kanya, nabighani sa pagkakagamit ng magic, paglaban sa monsters, at pagkikita ng mahalagang tao. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, nawala niya ang lahat at isa siyang failure. Gusto niyang ipagpatuloy ang pamumuhay sa kamanghamanghang bagong buhay na ito ng ganoon. Sinabi niya sa kanyang ama na nagpapasalamat siyang maging anak niya at humingi ng paumanhin sa hari sa pagtatago ng lahat. Hiniling na patuloy nilang tratuhin siya ng tulad ng dati. Sinagot ng hari na walang problema at maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay ng gusto niya, ngunit iminungkahi na maging hari siya, na nag-iwan sa lahat na nagulat. Sa sandaling iyon, sila ay intervene ni Tifana, na nakuha na ang pahintulot mula sa kanyang ama upang magpakasal, at kanidnap niya si Cain upang ipagpatuloy ang kanilang battle encounters. Sinabi ni Eric sa hari na sa pagkakita kung paano kumilos si Cain, walang dapat alalahanin. Ang hari, mas relieved, iniutos na walang sinabi sa kwarto na iyon ang ibubunyag, kahit sa kanilang sariling pamilya, at hiniling kay Cain na protektahan ang kanyang mga minamahal at ang buong kaharian gamit ang kanyang malaking lakas. Makalipas ang ilang araw, si Cain ay hinamon ng kanyang mga fiancé dahil natuklasan nila na engaged din siya kay Tifana. Ipinaliwanag niya na pagkatapos magsanay kasama ang mga sundalo, natapos siya sa sitwasyong ito. Komento ni Silk na kung patuloy siyang ganito bilang adulto, matatapos niyang pakasalan ng buong kaharian, na natagpuan niyang medyo nakakatawa. Habang si Teles ay nagsabi lamang na mas mabuti kung titigil siya sa pagtanggap ng higit pang commitments. Gayunpaman, sila ay intervene ni Tifana, na muli na namang kanidnap siya. 2 taon pagkatapos, si Cain ay nasa Royal Library na nagbabasa ng book ng unang hari. Natuklasan na si Yuya ay nag-iwan ng isang bagay na parang diary, ibinunyag na siya rin ay nagmula sa Japan. Ikinwento na pagkatapos matamaan ng ice sky drop, siya ay nagising sa bagong mundong ito. Nagulat si Cain sa pagkakita na hindi tulad niya, si Yuya ay dumating sa kanyang orihinal na katawan. Sa sandaling iyon, siya ay intervene ng mga babae na tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Tinanong ni Silk kung nag-aaral siya para sa academy exams at upang maiwasan silang subukang basahin ang libro. Sinagot niya na oo, ngunit ang mga babae ay nagutos na gusto nilang mag-aral ng magkasama sa kanya. Kaya humingi siya ng paumanhin, sinasabing mayroon na siyang plano para sa araw na iyon. Pagkatapos ay iminungkahi nila ang susunod na araw, ngunit siya ay lalong naging nerbyoso, sinasabing iyon ay mas masahol at mabilis na tumakas, ngunit natapos na mabangga si Tifana, na tumawag sa kanya upang lumaban kasama niya. Gayunpaman, sinagot ni Cain na maaari nilang gawin iyon sa ibang oras at tumakbo, humingi ng paumanhin sa mga babae habang siya ay umalis. At sa pagdating sa kanyang mansion, naghanda siya para sa kanyang bagong buhay bilang adventurer na sa wakas ay nagsisimula ngayon na siya ay naging 12 taong gulang. At ngayon ay maaari na niyang i-register sa guild. Sa pagpasok, nagulat siya sa kung gaano kalaki ang guild ng kabisera. Ngunit sa pagiging distracted, natapos niyang mabangga ang isang adventurer. Tinanong ng lalaki kung ito ang kanyang unang pagkakataon at sinagot ni Cain na kaka-12 taong gulang niya at naroroon upang mag-register. Pinangaralan niya siya ng swerte at umalis, sinasabing mag-ingat sa kanyang sariling buhay dahil isa lamang ito. Habang iniisip niya na nakita na niya ang reddish hair na iyon sa isang lugar dati. Sa pagdating sa reception, ibinigay ng attendant ang isang form. Nagtaka si Cain kung dapat niyang isama ang kanyang noble title, ngunit dahil walang kaugnayan iyon sa pagiging adventurer, nagpasya siyang ilagay ang kanyang pangalan lamang. Tinanong ng attendant na maglagay siya ng isang patak ng dugo sa kristal upang i-register ang kanyang mana sa guild card at pagkatapos ay ibinigay ito sa kanya na sinasabing magsisimula siya sa rank G. Naalala ni Cain na ang kanyang mga guro ay nasa ranggo na ito at nagtataka kung nakapag-level up na sila. Sinabi ng attendant na kung may tanong siya ay maaari niyang itanong at nagpasalamat siya. Sa pagkaunawa na hindi niya alam ang kanyang pangalan, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Hatcha, na ninanais sa kanya ang good luck at hiniling na mag-ingat ng mabuti. Sa sandaling iyon, sila ay intervene ng isang grupo ng adventurers at troublemakers na sinusubukang abusuhin si Hatcha. Sinubukan ng grupo na hamakin si Cain, ngunit siya ay nag-iwas lamang sa mga pag-atake, na nag-iwan sa kanila na lalong naiirita. Sinubukan ng isa sa kanila na bunutin ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Cain, binabalaan na huwag gawin iyon. Sa kabutihang palad, intervene si Claude at kinilala ng bully siya bilang Claude of the Ice Flame. Sinabi niya na hindi nila magagawa kahit umasa na lumaban sa kanya, na nag-iwan sa grupo na tumakas ng takot.
Nagpahayag ng pasasalamat si Hatcha at Cain sa tulong, ngunit sinagot niya na hindi niya ito ginawa para sa kanya dahil sa mga galaw ni Cain, ang mga idiot na iyon ang lalabas na mas masahol. Tinanong niya ang pangalan ni Cain at pagkatapos magpakilala, inanyayahan siya para sa isang inumin dahil si Cain ay bata at nakatanggap lamang ng fruit juice. Tinanong ni Claude kung marami siyang nagsanay upang umabot sa antas na iyon at sinagot ni Cain na oo mula pa ng bata siya, binanggit na ang kanyang tutors ay adventurers din, na nag-joke kay Claude na mag-react ng kakaiba. Ngunit mabilis niyang binago ang paksa, na nag-toast sa mahusay na bagong adventurer. Tinanong ni Cain tungkol sa nickname na Ice Flame, at ipinaliwanag ni Claude na ang pangalan ay nagmula sa kanyang grupo dahil gumagamit siya ng fire sword habang ang kanyang asawa ay gumagamit ng ice magic. Nagulat si Cain sa pag-alam na bumubuo siya ng team kasama ang kanyang asawa. Sinabi ni Claude na dapat siyang maghanap ng isang espesyal na tao upang maging mas malakas at tanggapin ang mas mapanganib na missions. Ipinapakita ang kanyang Golden Adventurer card at ibinunyag na siya ay rank A. Gayunpaman, sinabi niya na siya ay malayo pa sa unang hari na may triple rank at ang kanyang card ay itim. O hindi bababa sa iyon ang sinasabi nila. Biglang dumating ang kanyang asawa, na sinuntok siya, nagreklamo sa kanyang pag-inom sa ganitong oras. Sinabi ni Claude na siya ang kanyang asawa na si Lena at siya ay kahanga-hanga. Natanggap ang isa pang suntok, sinabi niya sa kanya na tumigil sa pag-aaksaya ng oras sa pag-inom at diretso sa misyon. Ipinakilala ni Cain ang kanyang sarili at humingi ng paumanhin, ipinaliliwanag na si Claude ay nagligtas sa kanya mula sa isang grupo ng troublemaker. Nabighani si Lena sa kanyang kabaitan at sinabi na kung kailangan niya ng anuman, maaari niyang kausapin siya. Sinabi niya sa kanya na huwag madaya dahil kung hindi siya nakialam, ang tatlong iyon ay lalabas na lubhang masahol. Ngunit sinuntok siya muli, sinasabing siya ang lalabas na masahol kung hindi siya gagalaw kagad. Sa makatuwid, nagpaalam sila kay Cain habang hinailan niya ang kanyang sariling asawa palayo at si Cain ay pumunta sa bulletin board sa paghahanap ng unang misyon para sa kanyang rank. Natagpuan niya ang isa na nangangailangan ng pag-aalis ng goblins sa gubat. At dahil ang reward ay para sa goblins ng walang limit, tinanggap niya ang misyon at umalis ng excited. Gayunpaman, natapos siyang hawakan ni Tifana. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya roon at sinagot ni DNE na ang mga sundalo ay nagsasanay sa labas. Sa pagtatanong kung ano ang ginagawa ni Cain, ipinaliwanag niya na nag-register na siya bilang adventurer at pupunta sa kanyang unang misyon. Ngunit nagpa siya si Tifana na samahan siya, na nagtakot kay mahirap na si Cain. Sinabi ni Cain na dapat ay sinasanay niya ang mga sundalo, ngunit si Tifana, na naiirita, ay sumagot sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong uri ng asawa siya kung hindi niya sasamahan ang kanyang asawa sa kanyang unang misyon, iniutos kay DNE na pangasiwaan ang training sessions. Samantala, sinubukan ni Cain na samantalahin ang distraction upang tumakas, ngunit nabigo at natapos na hilahin ng gaya ng dati. Sa pagdating sa gubat, siya ay sumulong ng excited habang si Cain ay nagtatrack ng lokasyon ng goblin. Lubusang nabighani, pinabilis niya ang kanyang lakad, ngunit nang sila ay dumating, nakita nila na isang carriage ay inaatake. Ang dalawa ay sumugod sa aksyon. Ginamo ni Cain ang isang villager habang si Tifana ay nag-aalis ng mga goblins ng madali. Gayunpaman, lumilitaw sila sa mas malaking bilang. Pagkatapos ay pinalakas ni Cain siya gamit ang magic na nagpapataas sa kanyang attributes. Nararamdaman ang kapangyarihan ng pag-ibig. Siya ay lumaban na parang siya ay isa kay Cain, iniisip ang dalawa na lumalaban ng magkasama, kumpleto sa mga kampana at kahit wedding dress. Biglang lumitaw ang isang grupo ng Green Lizards at hiniling ni Cain sa kanya na iligtas ang villager habang siya ang bahala sa sitwasyon. Dinala ni Tana ang villager sa ligtas na lugar habang si Cain ay naiilawan ng lugar gamit ang bola ng liwanag at lubusang inalis ang lahat gamit ang isang ice pillar, na sinira rin ang malaking bahagi ng gubat. Pagkatapos, isang napakalaking crater ang nanatili sa lugar kung saan siya lumaban, natuklasan ni Mel at Nina, na naghahanap ng Green Lizards, ngunit natuklasan na huli na sila. Dahil si Cain ay nagresolba na ng lahat. Sa kasalukuyan, bumalik si Cain sa guild upang isumite ang kanyang misyon. Ipinapalam sa kanila na nakaharap din siya ng Green Lizards at natalo sila. Dahil hindi ito ang misyon na tinanggap niya, tinanong niya kung ito ay binibilang pa rin. Si Hatcha ay nagulat dahil ang mga misyong ito ay para sa rank D adventurers at ang mga grupo ng lizards ay para sa rank C. Sinabi niya na siya ay swerte, ngunit nang ibunyag ni Cain na natalo niya ang 30, halos magkaroon siya ng heart attack at tumakbo upang ipaalam sa kanyang superior. Ang naiirita na lalaki ay iniutos na dalhin siya kaagad. Sa pagkikita, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Cedric at sinabi na dahil abala ang guildmaster, siya ang bahala sa kaso,
na nagutos kay Cain na sabihin ang katotohanan tungkol sa kung saan niya natagpuan ang lizards. Inaakusahan siya ng pag-cheat dahil ito ang kanyang unang araw. Siya ay rank G lamang. At bukod pa rito, siya ay isang bata, na nagiging imposibleng matalo niya ang 30 ng mag-isa. Ipinagtanggol siya ni Hatcha, sinasabing hindi niya siya maaaring akusahan ng walang patunay. Habang si Cain ay nagpupumilit na talagang natalo niya sila. Gayunpaman, sinagot ni Cedric na sa pagtingin sa kanyang record, napansin niya na siya ay ordinaryong commoner lamang, na tinatawag siyang simpleng magsasaka na sinusubukang linlangin ang guild. Sinabi ni Cain na mali siya, ngunit sinabi ni Cedric na isara ang kanyang bibig, sinasabing kukunin niya ang kanyang card at aalisin siya sa guild. Nagprotesta si Hatcha laban sa abuse of power, ngunit sinabi niya sa kanya na manahimik at iniutos kay Cain na umalis, na nag-iwan sa kanya na nagpanik sa pagiging expelled sa kanyang unang araw. Sa sandaling iyon, pumasok ang guildmaster at tinanong kung bakit may ganitong ingay. Sinagot ni Cedric na sinusubukan ni Cain na linlangin ang guild. Pinagmasdan ng master si Cain at tinanong ang subordinate kung bakit niya naabot ang conclusion na iyon, ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag, siya ay tumawa lamang. Naiirita, tinanong ni Cedric kung paano niya mapaniniwalaan ang isang bata sa halip na siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Defana at itinapon ang kanyang sarili kay Cain, na nag-iwan sa lahat na nagulat. Sinabi ni DNE sa kanya na tumigil niyan sa publiko dahil lihim ang engagement, na nag-iwan sa lahat ng mas lalong nagulat. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Cain roon at sinagot niya na dumating siya upang malutas ang usapin ng lizards at goblin. Pagkatapos ay ibinunyag ng guildmaster sa kanyang subordinate na si Cain ay isang baron at bukod pa rito ang anak ni Marquis Garm at kung pakakasalan niya si Tifana ay magiging brother-in-law niya. Pumasok si Cedric sa panik, lumuhad at nagmakaawa kay Cain ng kapatawaran, nagmamakaawa na huwag siyang i-report sa paggalang. Tinanong ni Cain si Tifana kung talagang umiiral ang ganitong uri ng krimen at sinagot niya na ang isang commoner na insulto sa isang noble ay maaaring bitayin. Gayunpaman, dahil si Cain ay may mabait na puso, sinabi niya na ayaw niyang parusahan siya ng ganoon. Tinanggap ang kanyang mga paumanhin ngunit binigyan ng babala na huwag muling akusahan ng sinuman ng walang patunay. Susunod, tinanong niya ang guildmaster kung tatanggapin ang kanyang lizards at sinagot niya na oo nang may kasiyahan. At bilang anyo ng paumanhin, nagpasya siyang i-promote siya, sinasabing masyadong mababa ang rank G para sa isang katulad niya. Pagkatapos ay komento ni Tifana na natalo ni Cain ang isang red dragon ng mag-isa sa 10 taong gulang at siya ay mas malakas kaysa sa kanya, na nag-iwan sa lahat na nagulat. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya ang guildmaster na i-promote siya diretso sa rank A, na nag-iwan sa lahat na hindi makapaniwala sa pagkakita na sa kanyang unang araw, nakamit na niya ang antas na ito. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na si Cain ay kailangan pa ring hulihin ang mga bandit upang matupad ang mga kinakailangan at ang guild mismo ay magbibigay sa kanya ng special missions upang i-consolidate ang rank. Iniutos niya kay Hatcha at Cedric na mapabilis ang lahat ng paperwork. Sa pag-alis, formal na humingi ng paumanhin ang master sa pag-uugali ng kanyang subordinate, ngunit sinabi ni Cain na walang problema. Ibinunyag ng master na nagulat siya sa kanyang engagement sa kanyang kapatid, ngunit ngayon na nakilala niya siya, mas naging komportable siya, hiniling sa kanya na alagaan ng mabuti siya. Samantala, ang mga Diyos ay nagmamasid sa lahat ng pinagdadaanan ni Cain. Ang ilan ay nagtataka kung tama bang bigyan siya ng maximum score sa kanyang blessings. Ngunit isa pang Diyos ay nagpapatunay na oo at kailangan niyang maging mas malakas dahil ang seal na nagpapanatili kay Aaron ay malapit ng masira. At kung mangyari iyon, ang mundo ay nasa malaking panganib. Lahat ay sumasang-ayon na si Cain ay dapat maging mas makapangyarihan at ang pinakamahusay na landas ay sanayin ng misteryosong individual na iyon. Makalipas ang ilang sandali, ginaising siya ni Sylvia ng desperado. Nakalimutan niyang gisingin siya para sa academy exam. Mabilis na pinatayo niya siya habang humihingi ng paumanhin na siya ay mahuhuli dahil sa kanya. Ngunit pinakalma siya ni Cain na sinasabing may oras pa. Nagpaalam siya at nag-teleport sa entrance ng academy na diretso sa reception kung saan ibinigay niya ang kanyang numero 285 at itinuro nila siya sa room A. Habang naglalakad, napansin niya na walang kakilala sa listahan. Sa pagpasok sa kwarto, pinagmasdan niya ang lahat sa paligid niya at nagtaka kung sina Telstra at Silk ay inilagay sa ibang klase. Nagsimula ang guro sa exam, binabalaan na ang anumang pagtatangka sa pag-cheat ay magre-resulta sa expulsion at mayroon silang 2 oras upang kumpletuhin ito. Sa pagsisimula, natuklasan ni Cain na ang test ay lubhang madali, hindi bababa sa para sa kanya. Makalipas ang maikling panahon, natapos na niya ang lahat. Tinanong ng guro kung sigurado siya dahil 30 minuto lamang ang lumipas, ngunit sinagot niya na natapos na niya.
Pagkatapos ng 2 oras, iniutos ng guro na tumigil ang lahat at magpatuloy sa susunod na evaluation kung saan kailangan nilang ipakita ang kanilang skills sa magic. Sa pagdating sa courtyard, sinabi niya na dapat pumili sila ng target at gamitin ang kanilang pinakamakapangyarihang spell. Nag-excite si Cain at tinanong kung maaari niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at sinagot ng guro na oo dahil may defensive barrier. Habang ang iba ay nagsisimula, pinagmasdan ni Cain ang iba na gumagamit ng magic at natuklasan na sila ay lubhang mahina, ngunit naiintindihan niya na sila ay 12 taong gulang na bata lamang. Samantala, siya ay absurdly malakas, kaya nagpa siya siyang hindi naangkop na gamitin ang kanyang inferno magic dahil lubhang mapanganib ito. Tinawag siya ng guro at sa pagcast ng kanyang magic, ang kanyang fireball ay naging asul, na nagulat sa lahat. Gayunpaman, sa pagtama sa target, sinira nito ang lahat sa daan nito, na nag-iwan lamang ng trail ng pagkawasak. Tinanong ni Cain kung ano ang nangyari sa barrier, ngunit ang guro ay nasa shock sa kapangyarihan at tinanong kung ano ang ginawa niya. Sinagot niya na fireball lamang ang ginamit niya, ngunit hindi siya pinaniwalaan dahil walang beginner spell na may antas na iyon ng kapangyarihan. Pumunta ang mga guro upang beripikahin na walang nasaktan at iniutos sa lahat na magpatuloy sa susunod na evaluation dahil ang field ay naging unusable, na nag-iwan kay Cain na nag-aalala. Sa susunod na stage, sinabi ng propesor na susuriin nila ang sword skill sa pagkakataong magsanay laban sa rank adventurers. Kabilang sa kanila ay si Claude. Nagulat si Cain sa pagkakita sa kanya at si Claude din na tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Cain na siya ay kumukuha ng admission exam at nagpa siya si Claude na maging kanyang kalaban para sa kapakanan ng iba. Sinubukan ni Cain na tumanggi ngunit sinabi ng propesor na hindi niya maaaring tanggihan ang pagkakataon. Kaya nang walang ibang magagawa, tinanggap na lamang niya. Sa pagsisimula, lahat ay nagulat. Hindi makasabay sa kanilang mga galaw, nag-excite si Claude sa lakas ni Cain at pinataas ang intensity ng labanan. Intervene ng propesor na sinasabing sapat na iyon dahil natatakot nila ang ibang candidates. Tumigil sila at iminungkahi ni Claude na magkaroon sila ng misyon ng magkasama mamaya at maaari pa nilang ipagpatuloy ang labanan ngunit sinabi ni Cain na mas mabuti na huwag. Pagkatapos ay sinabi ng propesor na na-evaluate na niya ang kanyang skills at walang pangangailangang ipagpatuloy na ipadala siya sa bahay at hiniling na bumalik siya sa araw na ilalabas ang mga resulta. Naiirita si Cain kay Claude habang nagkunwari siyang hindi naiintindihan. Sa pag-uwi, tinanong ni Sylvia kung paano ito at sinagot ni Cain na napakabuti ang lahat at malamang napasado siya. Masaya, sinabi niya na maghahanda siya ng maraming pagkain upang ipagdiwang. Sinabi niya na hindi kinakailangan, ngunit ang kanyang tiyan ay gumugulong, kaya pumunta siya upang gumawa ng sapat na pagkain para sa 10 tao. Pagkatapos, nakipagkita si Cain kay Ray, na pinagsabihan siya sa pagdulot ng napakaraming pinsala. Ipinaliwanag ni Cain na hindi iyon ang kanyang intensyon dahil una ay gusto niyang gamitin ang Emperor-level magic, ngunit iniisip niyang masyadong mapanganib. Kaya, ginamit niya ang isang beginner level, na nagdulot pa rin ng ganitong pagkawasak. Ang nagulat na hari ay tinanong kung talaga niyang magagamit ang Emperor-level magic. Sinabi ni Cain na maaari niya, ngunit hindi niya alam kung ano ang mangyayari at tinanong kung maaari niyang subukan ito. Natanggap ang agarang hindi, pinagsabihan siya ng hari at sinabi na maging mas maingat. Pagkatapos ay tinanong kung saan kinuha ni Cain ang exam dahil sinabi ni Telstia at Silk na hindi nila siya nakita. Sinagot ni Cain na pumasok siya sa South Entrance. Ipinaliwanag ng hari na iyon ang entrance para sa commoners habang ang nobles ay gumagamit ng North Entrance. Komento ni Eric na sinabi sa kanya ng director ng academy ang lahat dahil kakaiba sa kanya na ang isang commoner ay magdulot ng ganitong epekto na sinira ang magical field at lumaban ng pantay sa isang high-level adventurer. Sa pagdinig nito, si Eric ay tumawa lamang at tinanong kung ang pangalan ng bata ay Cain. Sa pagkumpirma, sinabi niya sa director na huwag mag-alala at ilabas ang mga resulta. Sa kasalukuyan, ibinigay ni Magna ang bill para sa mga pinsalang dulot at muling pinagsabihan siya ng hari, na hiniling ng mas maingat na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Humingi ng paumanhin si Cain at ipinaalam ng hari na ilalabas ang mga resulta sa parehong araw na iyon. Sa pagdating sa academy upang tingnan ang mga resulta, nagsimulang hanapin ni Cain ang kanyang pangalan, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Silk, na nagpapuri sa kanya sa pagkuha ng first place sa klase, sinasabing si Telstia ay second at siya ay third. Binanggit niya na sinabi sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng ginawa niya at sinabi na si Tellisa ay lubhang naiirita sa hindi pagkakita sa kanya sa panahon ng exam. Bago umalis, binabalaan siya na kung hindi siya lilito sa seremonya, pipilitin niya siyang lumuhad bilang parusa.
Pagkatapos, habang naglalakad, nakipagkita si Cain sa kanyang kapatid na babae na nagsabi na siya ay lubhang ipinagmamalaki siya sa pagkuha ng top grade at ninanais sa kanya ang swerte sa speech. Tinanong ni Cain kung anong speech at ipinaliwanag niya na dahil siya ang nakuha ang first place, dapat siyang magbigay ng speech sa lahat ng bagong estudyante. Sinubukan niyang sabihin na mas mabuti kung si Telstia ang gawin ito, ngunit wala nang magagawa. Sa pag-uwi, desperadong tinanong ni Sylvia kung paano ito at sinagot niya na first place siya. Siya ay lubhang masaya at nagpapuri sa kanya, sinasabing lagi niyang alam na siya ang magiging pinakamahusay at si Garm ay nagpuri rin sa kanya. Masayang tumakbo si Sylvia upang maghanda ng pagkain para sa 100 tao at komento ni Cain na siya ay nag-o-over ngunit naiintindihan niya na ito ay isang paraan upang ipagdiwang. Kinabukasan, naganap ang welcoming ceremony. Nakita ni Cain ang kanyang mga magulang na naroroon upang panoorin siya habang ang mga babae ay nagsabi na napakagwapo niya sa uniforme at sinagot niya na sila rin ay napakaganda. Pagkatapos, lahat ay umupo para sa simula ng seremonya habang ang ibang estudyante ay naiinggit sa pagkakita sa kanya na sinasamahan ng mga ito at ang ilan ay nagsasabing si Cain ay parang isang panaginip. Nagsimula ang seremonya at tinawag ng director si Cain upang magbigay ng kanyang speech. Pumunta siya sa stage, ipinakilala ang kanyang sarili, at nagsalita tungkol sa pagkalito na mayroon siya sa araw ng exam, nagpapasalamat sa mga guro sa pagpasa nito. Binanggit niya ang unang hari, sinasabing lahat sa kaharian ay may parehong karapatang matuto ng walang pakialam sa linya, sinasabing gusto niyang magkaroon ng maraming kaibigan. Ito ay nag-iwan sa lahat na pumalakpak sa kanya. Sa sandaling iyon, inihayag na ang hari ay naroroon at magbibigay din ng speech. Pumunta siya sa stage, nagpuri sa mga bagong estudyante, at hiniling sa kanila na gawin ang kanilang pinakamahusay, na nagpadala ng indirect message kay Cain, na naiintindihan ng perpekto habang ang kanyang mga magulang ay bahagyang nahihiya. Pagkatapos sa classroom, tinanong ng mga babae kung nasaan siya, at sinagot ni Tel-Easter na ang hari ay paulit-ulit na sinasabi ng libu-libong beses na huwag siyang gumawa ng kahangalan. Iniutos ng guro sa lahat na umupo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ella. Ipinaliwanag niya na bago sila magsimula ng mga klase, kailangan nilang pumili kung ano ang gusto nilang pag-aralan. Masaya na sinabi ni Cain na gusto niyang maging adventurer, ngunit ang kanyang future fiancés ay nagsabi na hindi niya magagawa dahil siya ay noble. Si Telis ay nagsabi lamang na dapat niyang matutunan ng tungkol sa nobility, ngunit hindi masyadong nagustuhan ni Cain ang ideya. Pagkatapos ay sinabi ni Silk na maaari niyang pag-aralan ng parehong nobility at adventuring, na nag-iwan sa kanya na lubhang excited. Nagpasya siyang pag-aralan ng nobility, adventuring, magic, at magic items. Tinanong niya kung ano ang pipiliin nila. Sinabi ni Tels na pag-aaralan niya ang nobility at internal affairs. Sa ganitong paraan, tutulungan niya siyang pamahalaan ang kanyang future domain, habang si Silk ay pumili ng nobility at commerce sa parehong dahilan. Sinabi ni Cain na wala siyang naiintindihan tungkol sa pamamahala ng domain, ngunit gagawin niya ang kanyang pinakamahusay upang maging magandang asawa. Habang sila ay lumalabas sa klase, nakita nila ang matabang bata at ang kanyang mga kasama na ginugulo si Palma. Kinilala ni Cain ang sitwasyon at interveni, sinasabing iwanan nila siya ng mag-isa, dahil childhood friend niya ito. Tinanong ng bata kung bakit niya ipinagtatanggol ang isang commoner sa halip na ang kanyang sariling uri. At sinagot ni Cain na walang saysay iyon at laging ipagtatanggol niya ang kanyang mga kaibigan. Ang naiirita na brat ay nagbanta na sasabihin sa kanyang ama upang sirain ang kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, interveni ang prinsesa. Sa pagkakita sa kanya, sila ay nagpanik. Sinabi niya na kung patuloy sila sa ganitong pag-uugali, sasabihin niya sa hari at sila ay natakot na humingi ng paumanhin. Si Tels ay nagsabi lamang na dapat silang humingi ng paumanhin sa bata at nilulunok ang kanilang pride. Humingi sila ng paumanhin at umalis. Sinabi ni Cain kay Palma na maaari niyang asahan siya sa tuwing kailangan niya. Ngunit ang mga babae, sa pagkakita ng kanilang pagiging malapit, iniutos sa kanya na lumuhad habang sila ay nakikipag-usap sa kanya. Habang si Cain ay nagmamasid at natuklasan na sila ay tumatawa, nagtataka kung iyon ay ilang uri ng kakaibang plano, bigla niyang narinig ang isang boses sa kanyang ulo na sinasabing siya ay eksaktong tulad ng inilarawan ng matanda na nagustuhan niya siya at gusto niyang mag-usap. Pumunta siya sa library upang magkaroon sila ng chat. At sa pagbukas ng pinto, si Cain ay inilipat sa ibang lugar kung saan nakita niya ang isang bahay sa malayo. Ngunit mabilis na inilipat muli siya na lumitaw sa harap ng isang taong mukhang si Yuya. Inalok niya siya ng kape at lubhang nagulat si Cain na tinanong kung sino siya at kung saan niya nakuha ang kape na ito. Sinagot ng lalaki na hinihintay niya siya na tinatawag siya sa pangalang Kazuya.
hiniling niya kay Cain na ibaba ang kanyang guard, sinasabing wala siyang balak na saktan siya at binanggit na marami ang sinabi ni Zenon at ng iba pang Diyos tungkol sa kanya dahil siya rin ay muling isinilang sa mundong ito tulad niya. Tinanong ni Cain kung kilala niya ang mga Diyos at sinagot niya na oo. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang Yuya, her asawa, na nag-iwan kay Cain na nagulat sa pagkaunawa na siya ay ang unang hari. Nagulat si Yuya sa pagkakita na kinikilala siya ni Cain at komento ni Cain na binabasa niya ang libro na iniwan niya tungkol sa Emperor-level magic. Nalito, tinanong kung paano siya mukhang pareho pagkatapos ng 300 taon, iniisip na marahil ay multo siya. Sinabi ni Yuya sa kanya na suriin niya ang kanyang sarili at sa pagkakita ng kanyang statistics, si Cain ay naapektuhan sa pagkaunawa na siya ay isang god of creation. Ipinaliwanag ni Yuya na ang mundo ng Cyan ay pinangalan ng Fabian at nilikha niya ito. Sa makatuwid, siya ay isang god of creation at nananatiling pareho kahit pagkatapos ng 300 taon. Lubhang nagulat si Cain. Kaya, ibinunyag ni Yuya na hiniling ni Zenon at ng iba pang Diyos na sanayin niya si Cain. Tinanong ni Cain kung bakit, sinasabing nahihirapan na siya dahil masyado siyang malakas. Pagkatapos ay sinabi ni Yuya sa kanya na subukan niyang kunin ang isang biscuit mula sa kanyang kamay. At nang nabigo siya, sinabi na marami pa siyang dapat matutunan. Tinanong ni Cain kung bakit kailangan niyang maging mas malakas. At ibinunyag ni Yuya na may isang tao na dapat niyang labanan. Nang tanungin ni Cain kung sino ito, sinabi ni Yuya na 300 taon na ang nakalipas, ang taong ito ay nagdulot na ang sangkatauhan ay magwasak sa isa't isa. Ipinaliwanag niya na si Zenon, isang oracle, ay nagtanim ng distrust sa subconscious ng mga tao, na nagudyok sa kanila na magpatayan. Ang kaaway na ito ay si Aaron, ang evil god. Ibinunyag ni Yuya na siya at ang kanyang mga kasama ay nagawang ISIL siya 300 taon na ang nakalipas, ngunit ang seal ay nasa Cyrus sa paglipas ng panahon, at isang bagay lamang ng oras bago siya mapalaya. Tinanong ni Cain kung bakit hindi muling ISIL ni Yuya siya, at sinagot niya na hindi niya magagawa, dahil ngayon siya ay isang Diyos ng ibang mundo. At tulad ng mga Diyos na hindi maaaring direktang makialam sa earthly matters. Sa makatuwid, ang lahat ng responsibilidad ay nahuhulog kay Cain, binanggit ni Yuya na ang nakaraang buhay ni Cain ay may mahalagang papel dito. Ngunit nang subukan niyang magtanong pa, si Cain ay inilipat sa karagatan na malayo sa kanyang mansion. Ibinigay ni Yuya sa kanya ang isang espada at sinabi na mula ngayon siya ang magiging kanyang master at kapag natupad niya ang kanyang layunin, sasabihin niya sa kanya ang buong katotohanan. Pinilit ni Cain na malaman kung ano ang kaugnayan ng revelation ng kanyang nakaraang buhay sa lahat nito. Ngunit si Yuya ay nagbigay lamang sa kanya ng isang compass na tumuturo patungo sa kanyang mansion, sinasabing kapag nagawang maabot niya ito, ibubunyag niya ang lahat. Sinabi rin niya na kailangan ni Cain na mag-level up dahil masyadong mababa ang kanyang kasalukuyang level at dapat umabot sa level 600 upang makaharap si Aaron. Habang kasalukuyan siyang nasa level 300 lamang, binabalaan ni Yuya na ito ay tatagal ng mahabang panahon at ipinagbabawal ang paggamit ng teleportation. Nagreklamo si Cain na masyadong matagal iyon at tinanong tungkol sa academy. Sinagot ni Yuya na huwag mag-alala dahil ang isang taon sa lugar na ito ay katumbas lamang ng isang araw sa tunay na mundo na parang isang uri ng time chamber. Bago umalis, sinabi ni Yuya na sa huli, ang desisyon ay laging kay Cain. Motibado, nagsimulang magsanay si Cain sa pamamagitan ng pagharap sa malaking bilang ng monsters. 5 minuto lamang ang lumipas mula nang magsimula siya, ngunit hindi siya sumuko at patuloy na lumalaban. Samantala, sa tunay na mundo, sina Silk at Tails ay pumunta sa mansion ni Cain na naghahanap sa kanya. Tinanggap sila ni Sylvia ng lubhang desperado, humingi ng paumanhin sa paraan ng pagtanggap sa kanila. Kakaiba sa mga babae ang pagkaunawa na wala si Cain sa mansion dahil iniisip nila na dapat ay nasa bahay siya dahil hindi siya pumunta sa academy. Tinanong ni Sylvia kung baka nagkaroon siya ng problema o kidnap o pinatay, ngunit sinabi ni Tails na huwag mag-alala dahil si Cain iyon at dapat lamang nilang hintayin siyang umuwi. Bumalik kay Cain, siya ay halos kainin ng isang monster. Ngunit nag-react siya at tinapos ito, nagtataka kung kailan siya aalis sa lugar na ito dahil lumipas ang mga buwan nang hindi siya makatulog ng maayos, nawalan ng lahat ng pag-asa na ipagpatuloy ang paglaban. Sa puntong iyon, narinig niya ang isang ingay mula sa malayo. Nagtataka kung ano iyon, pumunta siya roon na iniisip kung ano ang nag-uudyok sa kanya na gumalaw. Sa pagdating, natagpuan niya ang isang nasugatan na lobo. Kaya, sinabi niya dito na tatapusin niya ang kanyang pagdurusa. Ngunit sa puntong tatapusin ito, naalala niya ang sandali nang siya ay nakialam upang iligtas ang mga babae sa kanyang nakaraang buhay. Natuklasan kung ano ang kanyang malapit nang gawin at humingi ng paumanhin sa hayop sa pagkakita na ito ay natakot dahil palagi niyang may ideal na protektahan ng lahat ng walang kakayahan. Sa makatuwid,
Sinubukan niyang gamutin ang kanyang mga sugat gamit ang kanyang super healing. Ngunit dahil kaunti ang kanyang mana, masyadong mahirap ito. Gayunpaman, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang subukang iligtas ang buhay ng maliit at natapos na lubusang mapagod, nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya at nakita kung paano siya pinoprotektahan ng maliit na lobo na yamakap sa kanya, nagpapasalamat sa paggamot nito. Kaya, tinanong niya kung ito ay mag-isa sa lugar na iyon. At ang maliit ay naging lubhang malungkot, kaya tinanong ni Cain kung gusto niyang sumama sa kanya. Tinanggap niya at natapos ni Cain na pangalanan siya na Seth, na nag-iwan kay Cain na mabawi ang kanyang kumpiyansa. Lumipas ang panahon at nag-level up sila ng magkasama hanggang sa wakas ay nagawang maabot ang mansion ni Yuya. Sa pagpasok, binanggit niya na lubhang lumaki si Cain, ibinunyag na 4 na taon ang lumipas habang sinusubukang maabot ang mansion. Sa pagmamasid kay Seth, binanggit niya na nakuha niya ang isang Fenrir, ibinunyag na ito ay isang sacred beast, at napansin ni Yuya na lubhang pinagkakatiwalaan niya si Cain. Sa makatuwid, binanggit niya na maaari siyang bumuo ng kontrata sa kanya upang masummon siya sa tuwing gusto niya. Tinanong ni Cain kung gusto niya iyon at tinanggap niya, nawala dahil sa kontrata at sinabi ni Yuya sa kanya na kailangan lamang niyang i-summon siya upang muling lumitaw. Sinabi niya na ang kanyang training ay hindi pa tapos at ipinakilala ang kanyang bagong combat master na si DNE na ipinakilala ang kanyang sarili at tinanong ni Cain ang tulong niya upang matupad niya ang kanyang pangako. Ibinunyag kung ano ang kaugnayan ng kanyang nakaraan sa paglaban kay Aaron at sinagot niya na sasabihin nila sa kanya ang lahat bago siya umalis. Pagkatapos niyon, nagsimula ang kanyang training kasama si DNE, na nagsabi na masyado pa siyang mahina at kailangan niyang talunin siya upang maging mas malakas, binanggit na siya ay mas mahina kaysa kay Yuya, at si Aaron ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa pagsisimula ng kanilang labanan, natapos siyang mabugbog ng isang suntok lamang at biglang nagising siya sa bahay ni DNE.